Kabanata 1721. Sinusubukang ihiyan ako. Natural na naririnig ito ni Clayton. Ang kanyang tingin ay lumubog ng bahagya, at ang kanyang gwapo na mukha ay medyo mapurol. Siyempre hindi. Hindi ko naisip ito, talaga. Aksidente lang ito. Pinakawalan ni Kai ang isang malamig na pagtawa. Ang aming pamilya ay hindi konserbatibo, at inaprubahan namin kayong dalawa na nakatira ng magkasama dahil pareho kayong bata. Ngunit sa sandaling mayroon kang isang anak, maaari mo pa ring mapanatili ang katayuan mo. Isang aksidente. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Anyway, hindi ito pinaniwalaan ni Kai. Siya rin ay isang tao, kaya naintindihan niya ng maayos ang madilim na kaisipan ng isang tao. Naisip din ni Kai ang paggamit ng isang bata upang itali ang isang babae, ngunit naisip lamang niya ito at hindi kumilos dito. Nadama niya na ang pagdating ng isang bata ay dapat na likas na resulta ng pag-ibig ng dalawang tao sa bawat isa, hindi isang kompromiso sa ilang motibo. Kaya, ang kanyang impression kay Clayton ay agad na bumagsak. Tumayo si Clayton doon na mukhang malungkot. Hindi rin niya maisip ng maayos. Sa oras na iyon, itinulak ni Nicole ang bukas na pinto. Nakita ni Nicole na nakatayo si Clayton sa pintuan. Sa sandaling nakita niya ito, ang kanyang mapurol na mga mata ay agad na naiilawan. Ngumiti si Nicole, lumakad, at kinuha ang kanyang kamay. Hiniling ka ni tatay na pumasok. Si Clayton ay nagyelo at agad na naging tense muli. Pakiramdam niya ay hindi pa siya naging kinakabahan noon. Ang buong katawan ni Clayton ay tense at matigas, na parang nakatagpo niya ang ama ni Nicole sa kauna-unahang pagkakataon. Ituwid niya ang kanyang mga damit dahil sa takot na mayroong isang pahiwatig ng di kasakdalan. Ngumiti si Nicole na hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang kabahan. Ang aking ama ay may magandang pag-uugali. Si Clayton ay tahimik sa loob ng ilang segundo at tumanggo ang kanyang ulo. Hindi nagsalita si Kai. Dapat ay magkaroon siya ng misheard. Nagdilim ang mga mata ni Clayton nang sumulyap siya sa kanya, pagkatapos ay itinulak ang bukas ng pinto at lumakad. Isinara ni Nicole ang pintuan at lumingon upang tumingin kay Kai. Binyuli mo lang ba siya? Natigilan si Kai. Hindi Hindi siya natakot bago ito. May sinabi ka sa isang bagay upang gawin siyang mas kinakabahan. Nagsalita si Nicole ng may katiyakan. Greeted ni Kai ang kanyang ngipin at igulong ang kanyang mga mata. Karapat-dapat siya. Huwag makasama sa isang tagalabas. Kahit na hindi ko siya kinutya, hindi siya papayagan ni tatay. Tumahimik si Nicole. Alam niya na ang ibig sabihin ni Kai ay mabuti para sa kanya, kaya hindi niya mapigilan ang kanyang pag-uugali sa kanya. Kaagad, lumambot ang kanyang saloobin. Pangatlong kapatid, hindi mo maaaring guluhin ito para sa akin. Kung umalis si Clayton, hindi kita mapatawad. Sumimangot si Kai sa galit. Ikaw maliit na ingrate. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Oh, tama. Magiging tiyuhin ka sa dalawang sanggol sa lalong madaling panahon, kaya tandaan na maghanda ng maraming mga regalo. Ang mukha ni Kai ay naging pula ng galit. Nakaramdam siya ng hindi nagsalita para sa kamanghamanghang. Sinusubukan mo ba akong eyepiece? Tumawa si Nicole. Si Kai ay walang pasubali na gamulong sa kanyang mga mata. Nang makita na hindi naisip ni Nicole ang pagbubuntis na ito, hindi na nagagalit si Kai. Di nagtagal, lumabas si Clayton mula sa ward. Ang kanyang ekspresyon ay mukhang medyo mas mahusay kaysa sa inaasahan. Bagaman sinaway siya ni Floyd, at least as wakas ay sumang-ayon si Floyd para magpakasal sina Clayton at Nicole. Gayunpaman, ang paunang kinakailangan ay hindi maibabalik ni Clayton si Nicole at ang bata pabalik sa Liberty. Mabilis na sumang-ayon si Clayton. Ayaw niyang bumalik sa lahat at naramdaman na maganda ito sa median niya. Dahil mabilis na sumang-ayon si Clayton, nag-alinlangan din si Floyd kung ang mga kondisyon na binanggit niya ay tulad ng nais ni Clayton. Ilang sandali, medyo nabigo si Floyd. Si Kai, na nasa gilid, ay tumingin kay Clayton na hindi kapani-paniwalang siya ay nag-guest sa Clayton na may isang mapanirang tono. Hindi ka binugbog ng aking ama hanggang kamatayan. Inilipat ni Nicole ang kanyang mga mata kay Kai, na agad na tumingin kay Clayton na may tuwid na mukha. Ang kanyang tono ay tumaas. Hindi iyon dapat ang kaso. Tumawa si Clayton. Bahagyang lumipat ang kanyang tingin, at ngumiti siya nang makita niya si Nicole. Si Uncle Floyd ay may magandang pag-uugali. Hiniling niya sa akin na alagaan si Nicole,
Kaya syempre, gagawin ko ito. Kabanata 1722. Mag-asawa tayo. Upang maging matapat, nadama ni Clayton ang labis na presyon kapag nakaharap kay Floyd. Kahit na hindi nagsasalita si Floyd, may pakiramdam si Clayton na ang kamatayan ay hindi nagkakahalaga ng banggitin. Nang magsalita si Floyd, hindi ito napakasama. Ang bawat salita ni Floyd ay para sa kapakanan ni Nicole. Ito ay natural lamang na nais ni Floyd ang pinakamahusay para sa kanyang anak na babae. Pinanood sila ni Kai na umalis ng maligaya. Pagkatapos ay nagpunta siya kay Director Sven upang magparehistro at gumawa ng isang medikal na pagsusuri. Ito ay talagang hindi makapaniwala na mahalin ni Floyd si Nicole nang labis na pinalawak niya ang kanyang pag-ibig kay Clayton. Pagkatapos umalis sa ospital, sinabi ni Nicole sa lahat ng mabuting balita na siya ay buntis. Bagaman pareho ang pagkakakilanlan niya, nadama ni Nicole na ang pagkakaroon ng isang maliit na sanggol sa kanyang sinapupunan ay talagang kahanga-hanga. Hinawakan ni Nicole ang kanyang tiyan at tiningnan si Clayton, na nagmamaneho. Sinabi niya ng may ngiti, mag-asawa tayo. Inapakan ni Clayton ang preno. Ang kanyang mukha ay nagbago ng malaki, at ang kanyang mga mata ay nakikita ng emosyon. Nagulat si Nicole. Sa kabutihang palad, nagsuot siya ng seatbelt. Tinapik niya ang kanyang dibdib, ngunit biglang sumandal si Clayton at hinawakan siya ng mahigpit sa kanyang mga braso. Ilang sandali, naramdaman ni Nicole na hindi siya makahinga. Pagkatapos, pinakawalan ni Clayton si Nicole at tiningnan siya ng isang malalim na tingin. Ang mga umuusbong na emosyon sa kanyang mga mata ay pinigilan. Walang pagmamadali, sabi ni Clayton. Itinaas ni Nicole ang kanyang kilay sa pag-iisip, ito ba ang sasabihin ni Clayton? Hindi ba niya nais na pakasalan ako? Ano ang ibig niyang sabihin doon? Kumurap siya. Ayaw mo. Dahil yun ba ang sinabi ng aking ama? Bagaman naisip ni Nicole na hindi sasabihin ni Floyd ang labis na labis, paano kung iyon ang sinabi ni Clayton ang sinabi ni Floyd sa isang galit na galit sa puso? Ngumiti si Clayton at hinawakan ang kanyang kamay. Mainit at mababa ang boses niya. Siyempre hindi. Hindi ko pa nabago ang aking nasyonalidad, kaya't magiging mahirap ito sa mga formalidad ng kasal. Magkakaroon ako ng isang tao na magsisimula kaagad ng mga pamamaraan. Huminga si Nicole ng isang buntong hininga, umayos ang kanyang pintig ng puso, at tiningnan siya ng may ngiti. Ito ay mas katulad nito. Bago ito, si Nicole ay naging napaka-repulsive at lumalaban sa pag-aasawa, ngunit ngayon, vaguely siya ay may pakiramdam ng pag-asa. Tumingin si Nicole sa kanyang telepono. Nagpadala sa kanya si Logan ng ilang mga mensahe na namiss niya. Mukhang mayroong isang kagyat. Pupunta ako sa opisina. Mayroong ilang mga bagay na kailangan kong alagaan. Itinikom ni Clayton ang kanyang mga labi at nag-aalangan na nagsalita. Maginhawa ba para sa iyo na pumunta sa opisina ngayon? Natatakot ako na hindi ito makukuha ng iyong katawan. Tumawa si Nicole, wala akong naramdaman kahit ano kahit na ang lahat ay normal. Medyo mapili lang ako tungkol sa kung ano ang kinakain ko. Okay lang. Mayroon kaming mga empleyado na 9 na buwan na buntis na nagtatrabaho sa opisina. I'm nowhere close. Bumantong hininga si Clayton. Okay. Alam kong hindi kita mahikayat ngunit kailangan mong ipangako na kung sa tingin mo ay hindi maayos, dapat mo akong tawagan muna, okay? Tumanggo si Nicole, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ginagawa mo ba ito para sa akin o sa sanggol? Natigilan si Clayton sa biglaang tanong na ito. Natagpuan lamang ito ni Nicole na nakakatawa at nais na makita kung paano siya sumagot. Nag-atubiling si Clayton ng ilang segundo bago tumingin sa kanya at tumugon. Kung hindi ka buntis, hindi mo ba ako tatawagan kapag hindi ka nababagay? Natigilan si Nicole at hindi inaasahan na ilagay siya sa lugar. Ang kahirapan sa tanong na ito ay malapit sa kanya. Fine. Nanalo siya. Siyempre, gagawin ko. Ayaw ko lang na maging napakabuti mo sa akin dahil sa sanggol. Kung hindi, I'll get my hopes up. Nicole replied bluntly. Tumahimik si Clayton para sa isang segundo. Mukha siyang banayad nang tumawa siya. Babe, don't you know by now who I'm being nice to? Orihinal, si Clayton ay walang pag-asa para sa pagdating ng batang ito. Paano maihahambing ang bata kay Nicole? Yumuko si Nicole at ngumiti nang hindi gumagawa ng ingay. Sa kanyang puso, narinig na niya ang kanyang sagot. Kabanata 1723.
Huwag sabihin sa sinuman. Dumating sina Clayton at Nicole sa opisina. Ikinaway ni Nicole ang kanyang kamay kay Clayton at maligaya na pumasok sa lobby. Tiningnan ni Clayton ang kanyang likuran na for a long time at nagbuntong hininga nang makita niya ang magagandang pares ng mataas na takong na suot niya. Ayaw niyang mukhang masyadong nagtrabaho, ngunit nababahala pa rin siya. Sa sandaling pumasok si Nicole sa opisina, si Logan ay mukhang nakakita siya ng isang tagapagligtas. Tulad ng dati, niluluto niya siya ng isang tasa ng kape at pumasok. Miss Stanton, ang batang master na si Kai ay di na mahanap. Mayroon pa siyang ilang mga pagpupulong upang dumalo sa hapon. Tumingin si Nicole sa kape at hindi ito hinawakan. Dumalo ako sa pulong. Si Kai ay nasa ospital na bumibisita sa aking ama. Tumanggaw si Logan. Si Chairman Stanton ay hindi pinalabas mula sa ospital. Ngumiti si Nicole. Siya ay pinalabas, ngunit mayroon siyang isang pag-check-up ngayon na mas nakakapagod, kaya mananatili lang siya roon para sa gabi. Huminga si Logan ng isang buntong hininga. Binili ng mga kasamahan ang mga pastry na ito. Iniwan ko sa iyo ang isang piraso ng iyong paboritong tart ng hazelnut ng kape. Dapat ko bang dalhin ito sa iyo? Itinikom ni Nicole ang kanyang mga labi at inalog ang kanyang ulo ng may kahirapan. Matapos ang ilang pag-iisip, siya ay nag-beckon kay Logan, na nagmamadali na sumulong. Hindi ko makakain ang mga ito. Buntis ako. Huwag sabihin kahit sino. Tumigas ang katawan ni Logan. Dahan-dahan siyang dumiretso. Anong uri ng nakakagulat na lihim ang narinig niya? Hindi balak ni Nicole na sabihin kay Logan, ngunit siya ang kanyang katulong at kakailanganin na alagaan siya sa mga tuntunin ng kanyang trabaho at pang-araw-araw na buhay. Kaya, masarap sabihin sa kanya. Tumanggaw si Logan, determinado na panatilihin ang lihim. Nagtanong si Nicole ng ilang mga katanungan tungkol sa focus ng pulong at hayaan siyang umalis. Bago umalis si Logan, hindi niya nakalimutan na alisin ang tasa ng brewed na kape na inilagay sa desk ni Nicole. Hindi nagtagal, malapit nang magsimula ang pagpupulong. Naglakad si Nicole sa kanyang mataas na takong sa labas ng pintuan, nagbabalak na pumunta sa silid ng komperensya nang marinig niya ang katulong sa gilid na nagsasabing, Mr. Sloan, si Miss Stanton ay malapit nang pumunta sa isang pulong. Ang pansin ni Nicole ay iginuhit. Nakita niya ang matangkad na figure ni Clayton at mukhang handsome habang naglalakad siya gamit ang isang bag sa kanyang kamay. Lumapit si Clayton at ngumiti. Alam ko, ilang minuto lamang ito. Ang mga kasamahan sa gilid ay napanood sa inggit. Si Clayton ay hindi madalas na lumitaw sa opisina, ngunit ang bawat oras na siya ay lumitaw, siya ang magiging sentro ng pag-uusap. Ang kanyang mga kakayahan, background, at pagkatao ay masyadong kaakit-akit. Marami pang mga tao sa loob at labas ng opisina na nagpapadala ng Clayton at Nicole kumpara kay Eric at Nicole. Kaya, sa sandaling lumitaw si Clayton sa opisina, lihim na nagsimulang bamulong ang buong tanggapan. Lumabas din si Logan sa silid ng komperensya, handa nang pumunta upang batiin si Nicole. Bilang isang resulta, nakita niya ang eksenang ito. Naglakad si Clayton kay Nicole na may ngiti, pagkatapos ay lumuhad sa isang tuhod sa harap niya at kumuha ng isang pares ng magagandang flat. Wow! Ang pansin ng lahat ay nasa pares ng limitadong edisyon ng sapatos. Ito ay ang uri na maaaring bilhin ng mga miyembro. Ito ay simpleng napakaganda. Inilagay ni Clayton ang mga sapatos sa sahig, itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin kay Clayton, at sinabi ng may ngiti, hindi mo ba sinabi na medyo pagod ka sa pagsusuot ng mataas na takong? Subukan ang pares na ito. Si Nicole subconsciously froze ng ilang segundo. Naisip niya, kailan ko sinabi na pagod na ako sa pagsusuot ng mataas na takong? Sa tuwing nagsusuot ako ng aking mga stilettos, nakakaramdam ako ng lakas at handa na para sa labanan. Gayunpaman, pinanatili pa rin ni Clayton ang same pose at binigyan siya ng sapat na paggalang. Hindi sinasadyang tinikom ni Nicole ang kanyang mga labi. Pagkatapos, bahagyang itinaas niya ang kanyang paa. Ngumiti si Clayton at binago ang kanyang sapatos. Ang kanyang pagkilos ay napakalikido at natural, nang walang kaunting bakas ng artifice. Ginawa lamang nito ang pagbagsak ng panga ng lahat. Tingnan, kahit na ang mayaman na Clayton Sloan ay lumuhad at magbabago ng sapatos para kay Nicole. Ano ang karapatan ng ibang mga kalalakihan na maging mapagpanggap? Si Clayton ay isang modelo lamang ng papel na dapat malaman ng lahat ng tao.
Kabanata 1724. Sipin mo siya. Ibinaba ni Clayton ang kanyang mga mata at mukhang seryoso habang inilalagay niya ang sapatos ni Nicole. Pagkatapos ay pinanatili niya ang kanyang mataas na takong sa bag at kinuha ang bag ng may isang ngiti sa kanyang mukha. Magpatuloy ka na, pupunta ako at sisunduan kita pagkatapos ng trabaho. Tumingin si Nicole sa gwapo at banayad na mukha ni Clayton at mas namula pa. Malinaw niyang alam na ang kanyang mga alingaw-ngaw ay hindi mabubure sa opisina. Sa ilalim ng titig ni Clayton, mas mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano makayanan ang maliit na yugto na ito. Nagyelo si Nicole at tumango, pagkatapos ay lumingon ng mahigpit at tumakbo palayo gamit ang isang flushed face. Pumasok siya sa silid ng komperensya. Ang mga tao sa silid ng komperensya ay matagal nang dumating. Nang pumasok si Nicole, lahat sila ay tumingin sa kanya. Tumahimik si Nicole, umupo sa ulo ng mesa ay sumulyap kay Logan, na sumunod sa kanya, at tumango. Sinabi ni Logan, magsimula tayo. Sa wakas ay kumalma si Nicole at nalubog sa pulong. Matapos ang pagpupulong, bumalik siya sa kanyang tanggapan. Nakita niya ang kanyang telepono na naparaming mga mensahe. Ito ay dahil sa balita na inihayag niya kanina sa pangkat ng chat. Nakita ni Nicole na mayroon ng 79 dagdag hindi nabasa na mga mensahe. Yvette Quimby, sinabi ko sa iyo, hindi ako maaaring mali. Halata na buntis ka. Julie Nixon, binabati kita. Kailangan mong magpahinga ng higit pa ngayon na buntis ka. Yvette Quimby, kailan nagmumungkahi si Clayton? Kailan ang iyong kasal? Mas mabuti kang hindi magpakasal kapag malaki ang tiyan mo. Mukha itong napakasama. Julie Nixon, sumang-ayon. Lumitaw si Ian na wala kahit saan. Ian Carter, ano? Ano ang namiss ko? Ian Carter, kailan kayo nagkita? At bakit hindi ako inanyayahan? Ian Carter, hello. Ako pa ba ang matalik mong kaibigan? Bakit mo ako hindi pinapansin? Ian Carter, sino ang buntis? Nicole. Ian Carter, totoo ba ito? Nagpadala si Ian ng isang serye ng mga mensahe, na nagtulak sa mga mensahe ni Yvette at Julie sa tuktok. Hindi niya matanggap ang nakagugulat na balita at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ian Carter, no. Dapat itong maging isang biro. Nicole, lumabas at linawin ito ngayon. Ian Carter, naghihintay pa rin ako sa iyo at na maghiwalay kayo ni Clayton. Kung magpakasal ka, paano ako makakapag-swoop upang maibalik ang iyong nasirang puso? Ian Carter, hindi pa huli ang lahat para sa iyo na itapon mo siya. Yvette Quimby, dapat ba natin siyang sipin? Julie Nixon, pribadong mensahe. Ian Carter, paano mo ito gagawin sa akin? Tiningnan ni Nicole ang kanilang mga mensahe at hindi nagsasalita. Hindi na niya ito matulungan, kaya sumagot siya. Nicole Stanton, maaari ba kayong huminahon? Masyado silang nasa sabik. Ibinagsak ni Nicole ang telepono at tiningnan ang sapatos na suot niya. Bagaman hindi niya nais na magsuot ng mga flat sa trabaho, ang pares ng mga flat na ito ay talagang maganda. Tumugma din ito sa kanyang sangkap ng labis. Ang lasa ni Clayton ay palaging mahusay. Makalipas ang ilang sandali, pribado si Julie na nag-message kay Nicole. Ano ang sinabi ni Clayton? Nalaman na ba ito ng iyong pamilya? Alam ni Nicole na talagang pinangalagaan siya ni Julie. Iyon ang dahilan kung bakit siya nag-aalala. Oo, alam nila. Itutulak namin ang kasal. Ngumiti si Julie at sumagot. Mabuti yan. Nag-type si Nicole. Ang ikatlong kapatid ko ay naiinggit. Jules, kailangan mong makahabol. Nagpadala si Julie ng isang emoji at tumanggi na tumugon. Ito ay ang pagtatapos ng araw ng trabaho. Hindi na pagpasyahan ni Nicole kung nais niyang manatili ng ilang sandali upang magtrabaho ng overtime nang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Clayton. Bumaba sa hagdan. O dapat ba akong umakyat sa itaas at kunin ka? Tumingin si Nicole sa oras. Si Clayton ay hindi kahit isang minuto na huli. Kailan siya bumaba sa trabaho sa oras? Upang maiwasan ang sanhi ng isa pang kaguluhan, masunurin na bumaba si Nicole. Pinanood ni Logan si Nicole na lumabas sa opisina at agad na nagpunta upang makuha ang elevator para sa kanya. Pangulo, mag-ingat. Nakakakita ng hitsura ni Logan, ang mga bagong empleyado ay nadama na may natutunan sila. Kung hindi man, paano magiging katulong si Logan sa opisina?
Ngumiti si Nicole at kumaway ang kanyang kamay. Hindi ka dapat magtrabaho ng huli. Umuwi ng maaga, tama. Salamat sa iyong pag-aalala, Pangulo. Kabanata 1725. Mag-adapt ng maaga. Bumaba si Nicole. Nasa kotse si Clayton ay labis na masasabik. Tumayo siya roon na mukhang matangkad, gwapo, at banayad. Mukhang hindi siya maaabot ngunit hindi rin makakamit. Ngumiti si Nicole at lumakad. Pumunta si Clayton at niyakap siya, pagkatapos ay binuksan ang pintuan para sa kanya. Tumango ang driver at sumakay sa kotse. Nagtataka si Nicole kung bakit nakuha ni Clayton ang driver. Bulong ni Clayton sa kanyang tainga, sa ganitong paraan, maaari kong hawakan ka sa likuran. Naririnig iyon, naramdaman ni Nicole ang kanyang puso na mabilis pumintig muli. Inilipat niya ang mga mata sa kanya. Ilang minuto lang. Ngumiti si Clayton at wala nang sinabi. Hindi na siya bumalik mula sa oras na ipinadala niya ito sa opisina. Hinawakan ni Clayton ang lahat at inutusan si Roland mula sa kotse. Sa wakas ay hinintay niya si Nicole na bumaba sa trabaho at sabik na makita siya. Ang kotse ay labis na mabagal. Ibinaba ni Nicole ang kanyang telepono at tiningnan ang mga sasakyan sa labas, walang gaanong trapiko, kaya bakit napakabagal nila? Hindi na siya makakatulong, pagkatapos ay tumingin kay Clayton. Hindi ba tayo masyadong mabagal? Itinaas ni Clayton ang kanyang mga eyelid at tumingin sa isang labi. Ito ba? Hindi ba pareho ang bilis tulad ng dati? Huminga ng malalim si Nicole. Naisip ba niya na wala siyang alam? Ang average na bilis ng mamahaling kotse na ito ay 40 kilometers per hour. Napakabagal nila na ang mga kotse sa likuran ay inis ngunit natatakot na mag-honk. Ang mga taong iyon ay marahil ay sumusumpa sa kanilang sasakyan. Gayunpaman, ang mga tao sa kotse ay hindi alam at mabagal ang pagmamaneho. Umikot ang driver. Miss Stanton, ang kalsada na ito ay nagkaroon lamang ng aksidente sa trapiko upang hindi tayo magmaneho ng napakabilis. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ito sa lalong madaling panahon. Kung pagod ka, maaari kang matulog. Kinurot ni Clayton ang kanyang mga labi sa kasiyahan at tiningnan siya. Pakinggan mo yan. Huwag kang magmadali. Kung hindi, ang driver ay may stress out. Hindi nagsalita si Nicole. Kahit papaano, nadama ni Nicole na may mali. Ang direksyon ng sasakyan ay hindi patungo sa kanilang apartment. Ipinaliwanag ni Clayton ng may ngiti. Mag-dinner muna tayo. Tumango si Nicole. Oo naman. Pagdating nila sa isang restoran ng Pransya, nakita ni Nicole ang Grand Decoración at biglang naramdaman ang pagtibok ng puso. Si Nicole ay may intuition na maaaring siya ay para sa isang sorpresa ngayong gabi. Maaari ba itong isang panukala sa kasal? Pinigilan ni Nicole ang kanyang panloob na kaguluhan at nagpapanggap na napaka-normal. Kinuha niya ang kanyang arm at naglakad ng maganda. Ang restoran na ito ay palaging naghahain ng mabuting pagkain, at nagustuhan ito ni Nicole. Nang pumasok na sila sa loob, maraming tao na doon. Hindi ito mukhang isang eksena para sa isang panukala. Pag-book out ng lugar, hapunan ng kandila, isang banda. Hindi ba ito ang pakete ng panukala ng cheesy? Ang mga mata ni Nicole ay malabo na nagsiwalat ng ilan pagkabigo. Marahil ay dinala siya ni Clayton dito upang kumain. Ang waiter ay dumating ng magalang at sinabi ng magalang, Mr. Sloan, Miss Stanton, sa ganitong paraan mangyaring. Nag-book na si Clayton ng isang pribadong silid upang sila ay nakahiwalay mula sa kapaligiran sa labas. Alam na niya kung ano ang gusto niya, kaya in-order niya ng maaga ang kanyang mga paboritong pagkain. Hindi nagtagal matapos silang umupo, pinaglangkuran ang pinggan. Ang mga ito ay napakakatangi-tangi at mukhang expensive. Ngumiti si Nicole. Bagaman wala siyang gana sa pagkain, nag-atubili siyang kumain ng ilang kagat. Nakakagulat, ang lasa ng mga pagkain na ito ay nagbago ng bahagya at hindi siya naging komportable. Ngumiti si Clayton at ibinuhos siya ng isang baso ng gatas. Hiniling ko sa chef na ayusin ang mga sangkap ayon sa iyong rekomendasyon sa panlasa at nutrisyonista. Sinabi ng nutrisyonista na sa ganitong paraan, ang iyong sakit sa umaga ay hindi masyadong malubha. Nararamdaman mo ba na okay? Binigyang pansin ni Clayton ang reaksyon ni Nicole. Kung mayroong kahit isang pahiwatig ng hindi kasiya siya, kukunin niya agad at baguhin ang ulam. Ang mga mata ni Nicole ay nagniningning sa ilalim ng ilaw at napakaganda.
Hindi nakakagulat. Ang chef ay talagang nakinig sa iyo. Akala ko ang mga chef ay may isang profesional na ugali na hindi pinapayagan ang iba na baguhin ang kanilang mga recipe. Kabanata 1726. Abnormal. Sinabi ni Clayton, ang mga gawi ay maaaring mabago, hindi sa banggitin ang mga profesional na gawi. Ang mga salitang ito ay sinasalita ng walang pag-iingat, ngunit matatag ang kanyang saloobin. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Sa hindi inaasahan, bumuti ang kanyang kalooban. Pagkatapos ng hapunan, wala pang nakitang sorpresa si Nicole. Kahit na ang kanyang puso ay hinalinhan, sa parehong oras, naramdaman din niya ang isang maliit na pagkabigo. Kinuha ni Clayton ang kanyang kamay at umalis. Umalis ang driver, kaya naging driver si Clayton. Ang panahon ng Oktubre ay hindi masyadong malamig o masyadong mainit. Tama lang ito. Medyo masamyo lang ito sa gabi. Pag-uwi nila sa bahay, wala ring nakita si Nicole sa bahay. Tila nag-iisip siya ng sobra ngayong gabi. Itinapon ni Nicole ang kanyang bag at hinubad ang kanyang Amerikana. Pupunta muna ako sa study room. Tumingin si Clayton sa kanya at biglang tumawag sa kanya. Babe. Ang kanyang tinig ay medyo mababa at tense. Tumingin si Nicole. Wala namang sinabi si Clayton. Sumandal si Nicole sa isang gabinete sa gilid at tiningnan si Clayton na may nakangiting mga mata. Nagagambala ka buong gabi. Mayroon ka bang sasabihin? Si Clayton ay palaging naging kalmado at cool, ngunit pagdating kay Nicole, hindi siya maaaring manatiling kalmado. Mula sa oras na nagsimula silang kumain, kahit na hindi ito halata, si Clayton ay pinapanood lamang niya na kumakain at mayroon lamang ilang kagat ng pagkain mismo. Pinangunahan ni Clayton ang kanyang mga daliri. Isang bakas ng gulat ang tumawid sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng mahabang panahon, itinaas ni Clayton ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Gusto mo bang malaman? Tumingin sa kanya si Nicole. Kung hindi ko nais malaman, tatanungin ko ba? Sinasabi lang niya ang nahalata. Hanggang kailan siya maaaring magtago? Pinakawalan ni Clayton ang kwelyo ng kanyang madilim na kulay na shirt, na inihayag ang kanyang collarbone. Medyo ligaw siya. Itinaas niya ang kilay, nagpunta, at hinawakan ang kanyang baywang, dinala siya sa kanyang mga braso. Hindi lumaban si Nicole. Medyo nalilito lang siya. Hinalikan siya ni Clayton sa labi ngunit hindi nagpatuloy. Pagkatapos, dinala niya siya sa bintana ng sahig sa kisame at pinaihit siya upang tumingin siya sa labas. Sumandal siya at nagbulong sa kanyang tainga. Tingnan. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata, tumingin sa labas, at nagyelo kaagad. Sa madilim na kalangitan, daan-daang mga drone na may light blue light ay lumitaw sa harap niya. Ang kanilang fluorescent light ay kumikislap tulad ng mga bituin na maaabot lamang. Mayroon ding hindi mabilang na mga spark na patuloy na bumabagsak tulad ng isang meteor shower sa harap ng kanyang mga mata. Napakagulat nito sa mata. Ang daan-daang mga drone na nanatili sa hangin, nabuo ang mga titik na nagbasa, mag-aasawa na ako. Maghintay, ang mga iyon ay hindi drone. Nang lumipad ang isang eroplano, malinaw na nakita ni Nicole na ang mga drone ay hindi nagbago ng kanilang mga posisyon. Walang kaunting pagkakamali sa pagbuo. Gayunpaman, ang maputlang asol na ilaw ay napakalinaw at malamig na hindi rin ito tumingin sa isang inaasahang imahe. Ang walang katapusang malawak sa harap niya ay nadama ni Nicole na parang nasa labas siya ng malamig, madilim na gabi. Gayunpaman, naramdaman na nakatayo siya sa kalagitnaan ng hangin kasama ang mga drone na iyon. Ang pagkabigla ng sandaling ito ay hindi mailalarawan. Natakot pa rin si Nicole nang ang lalaki sa likuran niya ay nakabalot sa kanyang baywang. Ang kanyang warm ay yakapin agad na hinayla siya mula sa kanyang pagtataka. Sa susunod na segundo, nakaramdam siya ng malamig sa kanyang mga daliri. Ang malamig na banda ay dumaan sa kanyang daliri, at naintindihan niya sa isang iglap kung ano ito. Ilang sandali ang kanyang puso. Hindi sinasadya ni Nicole na tumingin sa ibaba at nakita si Clayton na malumanay na inilalagay sa kanya ang singsing na iyon. Pagkatapos, hinalikan niya ito ng marahan malapit sa kanyang tainga. Iniisip ko kung kailan dapat kong ibigay ito sa iyo, ngunit sa palagay ko kung patuloy kong iniisip ito, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na ibigay ito sa iyo ngayon. Ngunit ayaw kong maghintay hanggang bukas. Matapos sabihin ni Clayton iyon, kumuha siya ng isang hakbang pabalik at pinakawalan siya.
Pagkatapos ay lumakad siya gamit ang kanyang likuran sa bintana ng sahig sa kisame, at dahan-daang lumuhad ang isang tuhod sa harap niya. Kabanata 1727. Isang eksena ng CH. Nang makita ang nagulat na mukha ni Nicole, ngumiti si Clayton sa kanyang mga mata. Alam ko na ang gabing ito ay isang maliit na pagmamadali, ngunit naiisip ko ang sandaling ito sa loob ng mahabang panahon. Mula sa oras na una nating sinimulan ang pakikipag-date, naiisip ko na kung anong uri ng pamamaraan ang dapat kong gamitin upang magmungkahi sa iyo na tila hindi gaanong cheesy. Ang katawan ni Nicole ay tumigas ng bahagya. Tumingin siya sa kanya, nagpapanggap na kalmado. Kaya, naiisip mo ito. Umiling-iling si Clayton. Hindi. Ngunit hindi na ako makapaghintay. Iniisip ko ito ng dahan-dahan pagkatapos kong magawa ang pagmumungkahi. Okay. Ang kanyang saloobin ay taos-puso, at hindi siya mukhang nagsisinungaling siya. Hindi mapigilan ni Nicole ngunit tumingin sa labas. Ang mga magaan na asol na titik ay nasa harap pa rin ng kanyang mga mata. Mukha silang mga bituin na nahuhulog sa tahimik na gabi at hindi mailalarawan na maganda. Hindi pinangarap ni Nicole na siya ay isang araw na hawakan ng isang bagay na napakapangit at simple. Nakita ni Clayton na hindi siya nagsalita at naramdaman na ang kanyang puso ay malapit ng lumundag sa kanyang lalamunan. Sa katunayan, ang mga bulaklak at singsing ay nasa kotse sa pag-uwi. Naghanda din ako ng sorpresa sa restoran ng Pransya. Kahit na bago pumasok sa pintuan, inayos ko ang mga petals at kandila. Tumingin si Nicole sa kanya sa pagkamangha. Hindi niya napansin ang isang bagay. Ngumiti si Clayton. Hindi ko nais na mukhang mababaw na lokohin ka ng mga iyon, ngunit sa palagay ko rin ay dapat mong maranasan kung ano ang naranasan ng iba kong romantiko o taki. Ngunit talagang nag-aalala ako na hindi mo ito gusto, kaya, tumahimik siya at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Ngayon, ang panukala sa labas ay ang aking huling sorpresa. Inaasahan kong magugustuhan mo ito. Itinikom ni Nicole ang kanyang mga labi at clenched ang kanyang kamay na nakasuot ng singsing. Ngumiti siya at sinabing, "Ma'am, mahal ko ito." Bagaman walang mga bulaklak, hindi nakakaramdam si Nicole. Ang bawat bumabagsak na meteor sa labas ay tulad ng pagdiriwang ng kanyang nais na sa huli ay magkatotoo. Ang mga mata ni Clayton ay sumasalamin sa nakangiting mukha ni Nicole. Ang kanyang masikip na kalamnan sa buong katawan niya sa wakas ay nakaka-relax. Tumingin si Nicole sa singsing sa kanyang daliri. Ang rosas na brilyante ay napakalaki at maislan. Palagi siyang hindi nagustuhan ang mga malalaking diamante dahil sila ang estilo ng Parvinos na natatakot na hindi alam ng iba na mayaman sila. Gayunpaman, ang isang brilyante na napakaliit ay gagawa sa kanya na parang isang miser. Ang brilyante na ito ay napakaganda sa unang sulyap. Ito ay malinaw na kristal, ethereal, at nakamamanghang, na may disenyo ng halo. Ang sentro ng rosas na piraso ng brilyante ay pinatunayan na with ng ilang maliit na diamante sa paligid nito. Ito ay napakarilag ngunit katangi-tangi, na naiiba sa karaniwang estilo ni Clayton dahil medyo malabo ito. Alam ni Nicole sa unang sulyap na bihira at mahalaga ang sentro ng brilyante. Hindi ito isang makantab na brilyante. Sa halip, ito ay isang singsing na brilyante na espesyal na idinisenyo mula sa isang hilaw na brilyante na natatangi sa mundo. Tumayo si Clayton at inabot upang hilahin si Nicole sa kanyang mga braso. Maingat siya na parang may hawak siyang mahalagang kayamanan. Ito ay nakakaramdam ng labis na surreal. Nabigla ako sa buong hapon sa iyong lobby ng opisina bago ako nang ahas na gawin ito. Hindi ko inaasahan na sumasang-ayon ka lang tulad nito. Namula si Nicole. Malinaw na naipakita niya noon na ikakasal siya sa kanya, ngunit siya ang magalang na tumanggi dahil sa kanyang isyu sa nasyonalidad. Mayroon ba siyang ilang uri ng problema sa pag-unawa? Itinulak niya siya palayo at malinaw na mas interesado sa kung ano ang nasa labas. Ano ang mga iyon? Meteor shower, drones, o may iba pa? Ito ba ay isang 3D projection? Hinaplos ni Clayton ang kanyang mga templo na walang magawa at tiningnan ang eksena sa labas. Tumawa siya at sinabi, ang mga ito ay hindi drone, ito ay bagong pag-unlad sa departamento ng R&D ng J&L. Maaari itong mailapat sa anumang kapaligiran. Ano ang ibig mong sabihin? Matiyag ang ipinaliwanag ni Clayton.
Ito ay isang reaksyon na nangyayari kapag ang isang espesyal na elemento ay idinagdag sa hamog na ulap, na nagpapahintulot sa fog na kumuha ng isang tukoy na kulay tulad ng tinukoy bago sumangga. Ang proseso ng pagsingaw ay lilikha ng ilusyon ng isang meteor shower. Ngunit sa halip na mahulog, ito ay talagang pataas. Ngunit ang mga liham na iyon ay hindi gumagalaw sa lahat. Itinuro ni Nicole ang mga titik na nababasa, "Ikaw ay ako," habang tinanong niya. Kabanata 1728. Ang pag-iisip ay nasa singsing ng brilyante. Tiningnan ito ni Clayton at ngumiti. Iyon ay dahil mayroong isang nakapirming halaga ng condensing agent na maaaring mapanatili ang hamog sa isang sapat na antas ng konsentrasyon para sa naayos na tagal ng oras. Natapos si Clayton na nagpapaliwanag at nagbuntong hininga habang niyakap niya si Nicole. Iminumungkahi ko sa iyo. Hindi ko sinusubukan na turuan ka kung paano gumagana ang agham na ito. Hindi ka maaaring tumuon sa kung ano ang mahalaga dito. Hindi mapigilan ni Nicole na tumawa. Tumalikod siya upang yakapin siya pabalik. Salamat. Gustong-gusto ko ito. Hanggat ang singsing ng brilyante ay sapat na malaki, ang seremonya ay hindi mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang pag-iisip ay nasa singsing ng brilyante. Tiniyak ni Nicole na si Clayton na ang gabi ay naging isang tagumpay, lalo na ang meteor shower, na napakaganda. Ang nasabing isang hindi pa naganap na panukala ay sapat na upang mapasaya siya. Niyakap siya ni Clayton at chuckled. Kung alam ko na ang iyong kahilingan, kukunan kita ng mas malaki. Sinabi ni Nicole, ito ay sapat na mabuti. Kung mas malaki ito, hindi ko ito masusuot. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Humalik silang dalawa at pumunta sa silid tulugan. Nang bumagsak si Nicole sa kama, nakita niya ang mga rosas. Tumahimik siya at nag-look kay Clayton sa pagkamangha. Meron pa. Walang magawa si Clayton sa kanyang ilong. Hindi namin maaaring kakulangan ng mga bulaklak sa isang panukala, tama. Tiningnan ni Nicole ang mga rosas na sumakop sa halos buong kama at tumango. Tiyak na hindi ito kulang. Marahil ay 979 na sariwang maliit na rosas dito. Namula si Clayton habang dinala niya ang mga rosas sa labas. Nang siya ay bumalik, napunta na si Nicole sa banyo upang hugasan. Ngumiti siya at nagbuntong hininga. Ngayong gabi ay talagang puno ng mga sorpresa. Ang magandang bagay ay sapat na ito ng isang sorpresa. Naalala ni Clayton ang sinabi ni Floyd. Maaari kang magkaroon ng iyong pagnanais, ngunit dapat makuha ng aking anak na babae ang lahat ng dapat niyang gusto. Hindi ko nais na ikinalulungkot niya ang kakulangan ng formalidad at ritual kapag pinag-uusapan niya ang kanyang kasal sa kanyang mga kaibigan. Pinatawad ni Floyd ang kawalang ingat ni Clayton ngunit hiniling na dumaan si Clayton sa bawat tamang ritual kasama si Nicole, kabilang ang isang panukala, pakikipagsapalaran, at kasal. Nangangahulugan ito na kailangang gawin ni Clayton ang lahat sa isang limitadong oras dahil hindi niya nais ang paglaki ng sanggol na makaapekto sa kalooban ni Nicole na magsuot ng gown sa kasal. Ang mabuting thing ay hindi ito eksaktong isinugod dahil matagal na ang pag-iisip ni Clayton sa araw na ito. Ito ay isang mahinahon na gabi. Dahil buntis si Nicole, hindi naglakas loob si Clayton na gumawa ng anuman at hinalikan lamang at niyakap siya upang masiyahan ang kanyang mga hangarin. Sa meantime, ang buong internet na naghahanap para sa taong nagmungkahi ng isang meteor shower. Ang mga netizens ay nasa isang siklab ng galit sa buong gabi. OMG! Ito marahil ang pinakaromantikong eksena ng ika-21 siglo. Dapat kong sabihin na talagang naiinggit ako. Sino mang gumawa nito, mangyaring hayaan mo akong sumamba sa iyo. Ang mga drone na iyon. Ito ay kailangang gumastos ng 10 milyong dolyar, di ba? Narinig ko na ang isang mayamang bata ay nagmumungkahi sa kanyang kasintahan gamit ang meteor shower na ito. Ngayon ang buong mundo ay maaaring magamit ito bilang kanilang sariling panukala. Salamat Big Boss. To be honest, awestruck ako kahit isang tao. Naisip ko talaga na ito ay isang light blue meteor shower, ngunit ang mga asol na ilaw ay nahulog at nawala sa kalagitnaan ng hangin. Hindi man ito mukhang isang 3D projection. Nagmakaawa ako sa sino mang gumawa nito upang sabihin sa amin kung ano ito. Hindi sila mga drone dahil ito ay nasa loob ng landas ng paglipad, kaya hindi papayagan ng kontrol ng trapiko ng hangin ang napakaraming drone sa lugar. Ngunit napakaganda. Kamangha-mangha.
Itinuturing na ang isang intergalactic war ay malapit nang magsimula. Aling Diyos ang dumating sa mundo? Maagang umaga. Nagising si Nicole sa pagring ng kanyang telepono. Kinuha niya ito. Nang walang pag-aalinlangan, ito ay ang numero 1 beauty sleep interrupter miss na si Yvette Quimby. Nicole, nakita mo na ba ang balita sa online? Hindi ko alam kung sino ang iminungkahi. Ngunit isang meteor shower. OMG. Hindi man ito drone o isang projection. Ito ay isang freaking meteor shower. Unti-unting nagising si Nicole dahil sa tuwa ni Yvette. Kabanata 1729. Paggastos ng pera tulad ng tubig. Inabot ni Nicole ang kanyang kamay at tiningnan ang malaking singsing ng brilyante sa kanyang daliri. Kalmado niyang sinabi, "Ma'am, alam ko. Hindi iyon isang projection o drone. Ito ay isang reaksyon ng kemikal na ginawa ng ilang espesyal na elemento at fog." Habang sumisiksik ang hamog, lumilikha ito ng ilusyon ng isang meteor shower. Natapos sandali si Nicole at biglang naramdaman ang katahimikan mula sa telepono. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumawag si Nicole sa kanya. "Yvette." Hindi maiwasang tanungin ni Yvette, "OMG. Naihanda ba ang panukalang iyon para sa iyo? Ginawa ba iyon ni Clayton?" Tinikom ni Nicole ang labi niya. "Yup." Bumantong hininga si Yvette. "Ano? Sinusubukan kong malaman kung sino ang gumawa nito, ngunit ito ay naging iyo. Bakit napakabilis niya? Ito ba ay dahil sa buntis ka, kaya nais niyang itulak ang mga bagay ng mabilis? Si Ginoong Sloan ay talagang isang bagay, ha?" Hindi mapigilan ni Nicole ngunit bumantong hininga at hinaplos ang kanyang ulo. Mangyayari ito ng maaga o huli pa rin. Hindi ko rin ito inaasahan, ngunit nasiyahan ako. Paano ka hindi nasiyahan? Ano pa ang gusto mo? Tumawa si Yvette. Nagkaroon ka ng magandang gabi kagabi, ha? Sa pag-iisip kagabi, biglang namula si Nicole. Nag-click si Nicole sa kanyang dila. Aba, ginaisang mo ulit ako. Hugasan ko na ang mukha ko. Bye. Yvette said, "Take a couple's bath while you're at it." Hindi nagsalita si Nicole. Ibinaba niya ang tawag, sumulyap sa kanyang telepono, at nakita ang mga online na komento. Walang alinlangan na ang mga komento ng lahat sa meteor shower kagabi ay sa sobrang paghanga. Walang inaasahan na masaksihan ang gayong mystical scene sa totoong buhay maliban kung ito ay sa mga pelikulang fiction sa science. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay talagang nakita ito. Lihim na ngumiti si Nicole. Sa kabutihang palad, si Clayton ay medyo mababa ang pagkakakilanla at hindi ipinapakita ang kanyang pangalan. Kung hindi man, ang kanyang pangalan ay lilito din sa masiglang talakayan ngayon. Habang kumalat ang balita ng kanyang pregnancy sa pamilyang Stanton, nagpasya si Floyd na si Nicole ay pupunta lamang sa trabaho depende sa kanyang kalooban sa hinaharap. Kailangang kunin ni Kai ang ilan sa gawain ni Nicole, na naging mapait sa kanya sa tuwing nakikita niya sina Nicole, Clayton, at Grant. Mukhang gusto niyang pumunta si Kai at kagatin sila. Nang makuha ni Nicole at Clayton ang kanilang lisensya sa pag-aasawa, napakababang susi. Ang dalawa sa kanila ay nagsuot ng mga simpleng puting kamiseta at nagtungo sa City Hall. Tumanggi si Floyd na pumunta dahil hindi niya makaya upang masaksihan ang eksenang iyon. Naramdaman niya na ang kanyang puso at kaluluwa sa loob ng maraming taon ay gouged out, at ang kanyang puso ay naging walang laman. Gayunpaman, nang ipakita nila si Floyd ang kanilang lisensya sa pag-aasawa, masaya pa rin si Floyd na tiningnan ito ng paulit-ulit, na nasisiyahan. Ang kanilang kasal ay nakaayos sa Bali Island. Kahit na natapos ito maraming araw na ang nakalilipas, ang mga tao na nagpunta sa kasal sa araw na iyon ay hindi mailalarawan sa mga salita ang kalungkutan at ningning ng kasal na iyon. Alam lamang ng lahat na si Clayton ay isang medyo matagumpay na mamumuhunan, ngunit walang nakakaalam kung magkano ang pera niya. Ang kasal ay binalak ng butler ng pamilyang Stanton na si Mr. Anderson. Gayunpaman, natagpuan din ni Roland ang isang propesyonal na koponan upang makatulong. Kaya, ang lahat ng mga gastos ay nadadala ni Clayton. Nang ang paggasta ay dumadaloy tulad ng tubig. Maging si Ginoong Anderson ay nakaramdam ng kaunting pagkabigla. Sinabi ni Ginoong Anderson kay Floyd tungkol sa bagay na ito, ngunit nag-isip lamang si Floyd ng ilang sandali at wala nang sinabi. Yumuko siya at sinabing, "Anuman, hayaan mo na lang siya." Kahit na sinabi ni Floyd na ganoon, si Floyd ay mukhang nasiyahan pa rin.
Kabanata 1730. Ito ay sa iyo. Si Nicole ay hindi kasangkot sa mga kaayusan sa kasal at nagulat nang makita ito. Kahit na dumalo siya sa maraming mga piling tao at nakakita ng maraming kaugalian ng Ginoo, nadama niya na ang kasal na ito na pinlano ni Clayton ay isang halo ng freedom, wildness, opulence, at joy. Ito ay ganap na lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi alam ng publiko ang tungkol sa kanilang kasal, at hindi rin inanyayahan ng media. Lahat ng dumalo sa kasal ay pinapayuhan na alisin ang kanilang mga telepono upang tamasahin ang seremonya. Sa gayon, hindi alam ng labas ng mundo na sina Nicole at Clayton ay nagpakasal. Ang may asawa na si Nicole ay hindi nadama na naiiba sa kanyang walang asawa, kaya't maligaya niyang tinanggap ang status niya. Isang araw, nagtatrabaho si Nicole sa opisina. Tumakbo si Yvette na may labis na sigasig at kinaladkad siya sa isang pribadong auction. Ang auction na ito ay naiiba sa nakaraan. Ang mga inanyayahan na lumahok ay mga miyembro lamang, at ang mga kalakal na auction sa loob ay mga kayamanan na nakolekta ng mga elite. Ang auction na ito ay gaganapin tuwing ilang taon. Ang pangunahing dahilan ay ang ilang mga pamilya na kailangan upang makalakam ng pondo ngunit hindi nais na makakuha ng isang pautang sa bangko o humiram ng pera mula sa iba sapagkat ito ay mawawalan ng kanilang reputasyon. Kaya, ang ganitong uri ng auction ay katumbas ng emergency relief. Ang auction ay maraming mahahalagang item. Kung hindi man ang auction house ay hindi kukuha ng ganitong uri ng negosyo. Nag-atubiling si Nicole kung dapat siyang pumunta. Wala akong gusto. Sinabi ni Yvette, hindi ka pa gumastos ng pera. Ikaw pa ba ang Nicole Stanton na alam ko? Hindi nagsalita si Nicole. Lumapit sa kanya si Yvette. Pumunta na lang tayo at suriin ito. Narinig ko na mayroong isang jadeite na bato doon. Hindi mo ba laging nais na mangolekta ng mga bagay na ito? Talaga. Ang mga mata ni Nicole ay naiilawan. Tumanggaw si Yvette. Bakit pa ako nasa sabik na lumapit sa iyo? Hindi mapigilan ni Nicole ang kanyang pag-usisa at sinundan si Yvette. Nagsimula na ang auction, at ang kanilang mga upuan ay matagal nang nakalaan. Umupo ang dalawang kababaihan. Madilim sa buong paligid, at ang lahat ay nakatingin sa screen ng tablet upang suriin ang pagbid paminsan-minsan. Ang kapaligiran ay tahimik ngunit panahunan. Tumingin si Nicole. Ang bid para sa piraso ng jade ay hindi pa nagsimula, ngunit magsisimula ito sa lalong madaling panahon. Nagbid na sila ngayon sa isa pang item. Ang kapaligiran ay talagang tense. Si Yvette ay may isang mahusay na mata. Ang piraso ng hilaw na jadeite na bato ay malinaw at napakatalino. Ito ay talagang isang bihirang hiyas. Ang panimulang pagbid ay 20 milyon dolyar, isang presyo na hindi itinuturing na mababa na pinamamahalaang upang masugpo ang maraming tao mula sa pagkuha ng isang magarbong ito. Gayunpaman, kay Nicole, wala iyon. Kaya, hindi siya nag-atubiling itaas ang kanyang bid. 21 milyon dolyar. 22 milyon dolyar. Si Nicole ay hindi gumawa ng isa pang move pagkatapos nito at napanood habang ang mga numero sa screen ay mabilis na nagbago. Sa isang sulyap ng isang mata, umabot ito ng 35 milyon dolyar. Inilagay ni Nicole ang isa pang bid para sa 40 milyon dolyar. Ang presyo na ito ay hindi mababa. Kung mas mataas ito, nadama ni Nicole na hindi ito nagkakahalaga ng presyo. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng hilaw na bato ay maganda, ngunit magagawa niya nang wala ito. Sa kabutihang palad, walang nakataas muli ang bid. Tumingin si Yvette kay Nicole na excitedly mula sa gilid. Galing. Ito ay sa iyo. Tumawa si Nicole. Hindi niya maitago ang kanyang kaligayahan at kulubot ang kanyang mga labi. Iniisip niya kung ano ang gagawin sa piraso ng hilaw na bato. Si Nicole ay mayroon ng ideya. Siya ay sumulyap sa susunod na ilang mga bid at hindi gusto ang anumang nakita niya, kaya sumuko na lang siya. Kinuha niya ang kanyang bag at handa nang pumunta sa likuran upang makagawa ng pagbabayad. Si Yvette ay natural na nais na magkaroon ng isang sulyap at sumunod kay Nicole. Nang nagbabayad si Nicole, kinilala siya ng taong nasa auction house at ngumiti. Binabati kita, Miss Stanton. Tumanggaw si Nicole at sinabi ng may ngiti, salamat. Kumuha siya ng isang card mula sa kanyang bag at ibinigay ito. Ang dadalo ay magalang na kinuha ito at nagpunta upang mag-swipe ito. Si Yvette ay sumulyap ng isang sulyap at casual na nagtanong. Card ba ni Clayton?
Kabanata 1731. Pagdating. Umiling-iling si Nicole. Hindi. Akin ito. Natigilan si Yvette at hinaplos ang ulo upang tumingin sa kanya. Bakit hindi mo ginugol ang kanyang pera? Hindi ka ba kasal? Sa kanya ba ang pera niya? Itinikom ni Nicole ang labi niya at itinaas ang kilay. Hindi niya naisip iyon dati. Mahalaga ba kung kaninong money ang ginugol ko? Tumingin si Yvette kay Nicole nang walang pagsasalita. Siyempre, mahalaga. Alam mo ba kung magkano ang pera niya? Alam mo ba kung ano ang ginugol niya sa kanyang pera? Kung hindi niya hayaan kang gumastos ng kanyang pera, gugugulan niya ito sa ibang mga kababaihan. Nabigla si Nicole sa mga pahayag ni Yvette. Bumantong hininga si Yvette at ibinalot ang kanyang mga braso. Anyway, hindi ko talaga ginugol ang aking sariling pera ngayon. May pera si Lance, kaya maaari kong gastusin ito ayon sa gusto ko. Ang mas ginugol ko, mas maraming kikitain niya. Hindi ko maisip na ako ay mababa ang pagpapanatili. Kung hindi, sa tingin niya na ang mga kababaihan sa labas ay mas mahalaga kaysa sa akin, di ba? Si Yvette ay nagpakasal ng ilang buwan ng mas maaga kaysa kay Nicole at may higit na pananaw tungkol sa pag-aasawa. Sa partikular, nakilala ni Yvette ang maraming kasal na kamakailan lamang, kaya kailangan niyang maunawaan ang maraming mga hakbang sa pag-iwas. Hindi pinayagan ni Yvette ang ibang babae na biglang nag-pop up sa tabi ni Lance at kinukurot siya. Sa mundong ito, tanging si Yvette ang maaaring mang-aalsa na si Nicole ay sumimangot habang nakikinig siya. Anong uri ng loika iyon? Si Lance ay naabot mo na ang puntong ito. Gaano katagal ka nang may asawa? Pinahihit ni Yvette ang kanyang mga mata. Inversely mo ito. Naghahanda lang ako para sa pinakamasama. Napakaganda pa rin ng aming relasyon. Gayunpaman, hindi iyon napigilan sa kanya mula sa pag-squandering ng kanyang kapalaran. Ang pakiramdam na ito ay tunay na kaakit-akit. Hindi nagsalita si Nicole. Dumating ang dadalo at ibinalik ang card kay Nicole. Miss Stanton, nais mo bang kunin ang jadeite na bato o magpadala ba tayo ng isang tao upang maihatid ito sa iyo? Naisip ito ni Nicole. Send it to Stanton Mansion. Tiyak, Miss Stanton. Si Nicole ay malapit nang lumingon nang hinayla siya ni Yvette at mahiwagan na tinanong. Maghintay, nasisiraan ba si Ginoong Sloan? Ang kasal ay binigyan kanya talaga ng grand at masigasig. Kahit na ang palumpon ay na-encrusted sa mga diamante, at ang bawat panauhin ay binigyan din ng $1,000,000 na halaga ng mga regalo. Hindi ko pa nakakita ng gayong labis na tao. Tumahimik si Yvette. Isinara ba niya ang bangko para sa kasal mo? Hindi alam ni Nicole sa tanong na iyon. Hindi ako nagtanong. Naramdaman din niya na ang kasal ay napakapanaginip. Ito ay labis na labis. Ito ay motel na katulad ng mababangki at introvert na karakter ni Clayton. Ito ay talagang tila tulad ng kung paano nag-squand ng pera si Michael. Gayunpaman, masaya pa rin si Nicole. At least, ito ay ganap na nakamit ang lahat ng kanyang mga kinakailangan. Maging si Kai ay puno ng papuri para sa kabutihang loob ng kanyang bayaw. Pagkatapos, naisip ito ni Nicole. Talagang gumastos siya ng maraming pera, ha? Kaya, mas mahusay akong maging matipid. Ayaw kong marinig ang balita na siya ay nabangkarote pagkatapos na magpakasal kami. Nang marinig ito ni Yvette, naisip niya kaagad na talagang nasisiraan si Clayton. Nakaramdam siya ng awa sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay umalis sa lugar na ito sa katahimikan. Kinaladkad ni Yvette si Nicole sa shopping mall muli, at ang dalawa ay nag-swipe ng kanilang mga card na may gusto, na ganap na nakakalimutan ang tungkol sa kanilang pag-uusap kanina. Walang nakapansin na ilang sandali matapos silang umalis, dalawang tao ang lumabas sa sulok. Si Roland ay tumingin ng kaaya-aya sa medyo mabibigat na ekspresyon ni Clayton. Medyo hindi siya nagsasalita. Mr. Sloan, iniisip ngayon ni Miss Stanton na nalulugi ka dahil hindi niya alam ang iyong tunay na lakas. Ngunit napakamaalalahanin niya. Pinahiran ni Nicole ang kanyang sariling card. Ano ang isang bihirang paningin? Kabanata 1732. Mayaman ako. Si Clayton ay may ilang halo-halong damdamin. Hindi niya inaasahan na siya ay mahina laban sa mga mata ng iba, lalo na kay Nicole at ang kanyang matalik na kaibigan. He was going bankrupt. Malamig ang titig ni Clayton habang tinitingnan niya si Roland sa tabi niya. Tulungan mo akong gumawa ng isang bagay. Sa gabi, naligo si Nicole at nasisiyahan sa kanyang gawain sa skincare.
Bagaman hindi niya magagamit ang mga kosmetika na masyadong nakapagpapasigla sa panahon ng pagbubuntis, sinasadya niyang makakuha ng isang tao upang makakuha ng ilang mga pampaganda para sa kanyang uri ng balat na angkop para magamit sa panahon ng pagbubuntis. Sa gayon, ang kanyang gawain sa skincare ay hindi niya mahaplo sa likuran. Si Clayton ay abala sa pag-aaral, kaya hindi siya inistorbo ni Nicole. Siya ay nasa isang labi nang marinig niya ang tunog ng doorbell sa labas, na sinundan ng tunog ng pagsasara ng pintuan. Makalipas ang 1 minuto, dumating si Clayton sa harap niya na may makapal na bag ng mga dokumento. Namulan ni Nicole ang kanyang mga mata sa pagkalito. Gabi na. Bakit siya naging seryoso? Itinikom ni Clayton ang labi niya. Ito ay isang regalo para sa iyo. Ngumiti si Nicole at inabot. Mahusay. Ang kanyang paboritong bagay ay ang pagtanggap ng mga regalo. Ibinigay ni Clayton ang bag ng dokumento sa kanyang kamay. Hindi maintindihan ni Nicole kung ano ang ibig niyang sabihin. Ano ito? Buksan mo ito at tingnan. Pinakawalan ni Clayton ang kanyang kwelyo at ngumiti, mukhang gwapo. Ito ay isang bihirang paningin. Binuksan ni Nicole ang bag ng dokumento at tiningnan ang makapal na tumpok ng mga dokumento sa loob nito. Ang kanyang tingin ay nahulog sa tuktok ng unang pahina. Kaagad, ang kanyang ngiti ay mahina ang pagkabigla sa pagkabigla. Ito ay, sinabi ni Clayton, ito ang lahat ng mga pag-aari na hiniling ko kay Roland na pag-uri-uriin para sa akin. Ang lahat ng mga palipat-lipat na pag-aari, real estate, pondo, stock, at mga proyekto sa pamumuhunan ay narito. Sa palagay ko, bilang asawa ko, dapat mong malaman ang tungkol sa mga ito. Nanginginig ang mga kamay ni Nicole at halos ibagsak niya ang mga bagay sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang kamay ni Clayton ay matatag sa ilalim ng kanya. Tumingin siya sa kanya ng isang ngiti sa kanyang mga mata. Tila isang pahiwatig ng paglalaro at pag-asa sa kanyang mga mata. Ang puso ni Nicole ay nanginginig ng bahagya habang kumurap ang kanyang mga mata, tila medyo may kasalanan. Napag-usapan na lang niya ang kayamanan ni Clayton kay Yvette ngayon, at dinala niya ngayon ang lahat. Para bang naririnig niya ang kanilang pag-uusap. May bigla ang gulat sa kanyang puso. Gayunpaman, pagkatapos ng gulat, naiwan siya na may sorpresa. Si Clayton ay kasangkot sa maraming mga sikat na malalaking proyekto sa mundo at kahit na ang taong namamahala sa mga proyektong iyon. Ang perang ito lamang ang sapat para sa kanya upang bumili ng 12 ng mga pribadong isla. Si Nicole ay sumulyap sa pondo, stock real estate, at balanse sa bangko. Medyo nakasisilaw siya. Isang pag-iisip ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Kung naghiwalay sila, makakakuha siya ng isang mahusay na bahagi ng pera. Siya ang makakakuha ng mas mahusay na pagtatapos ng deal. Dahan-daang tumingin si Nicole sa kanya at nakaramdam ng kaunting nerbiyos. Bakit mo ito ipinapakita? Ngumiti si Clayton at sinabing, Babe, napakamayaman ko at hindi mawawala ng ilang sandali. Kaya, huwag mag-alala tungkol sa aking kapalaran at i-swipe lamang ang aking card. Tinikom ni Nicole ang labi. Oh, syempre, nagtitiwala ako sa iyo. Ngunit ito ay biglaan. Pinasigla ni Clayton ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kanyang ekspresyon. Pagkatapos mula ngayon, tandaan na gamitin ang aking card, okay? Ang kanyang malalim na tinig ay tulad ng isang cello brushing ang dulo ng kanyang puso, na pinasok siya sa kanyang mundo sa isang iglap. Hindi talaga tumanggi si Nicole. Hindi rin niya kailangang tanggihan. Oo naman. Ngumiti si Nicole. Natuwa ang kanyang mga mata. Kung ikukumpara kay Yvette ay sinasadya na mag-squandering ng pera upang mapanatili ang kanyang pag-aasawa, nagustuhan ito ni Nicole kapag kinuha ng mga tao ang inisyatibo upang bigyan siya ng pera at humiling sa kanya na gastusin ito. Ito ay nadama na ganap na naiiba. Hinawakan ni Nicole ang tumpok ng mga dokumento, nagbuntong hininga, at tiningnan niyang excited. Magmadali at ilagay ito sa ligtas. Huwag mawala ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay confidential sa labas ng mundo. Kung ang isang tao ay nalaman tungkol dito, magiging kapareho ito sa pag-alam ng kanyang kahinaan, at maaari nilang samantalahin ito. Ngumiti si Clayton. Nasa iyo na. Lahat sila ay iyo pa rin. Kabanata 1733. Hinihingi ang isang gantimpala. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Handa kang gawin iyon. Bakit hindi ako magiging?
Ngumiti si Clayton. Hindi ko alintana na hindi nakakakuha ng anumang pera sa hinaharap, ngunit kailangan mong bigyan ako ng allowance dahil kailangan ko pa ring bilhan ka ng mga regalo. Para sa ilang kadahilanan, sa tuwing tumingin si Nicole sa ngiti ni Clayton, parang kumakain siya ng isang bibig ng cotton candy. Ang tamis ay kumalat sa kanyang puso. Itinago ni Clayton ang kanyang salita at ibinigay ang lahat ng kanyang mga card sa bangko kay Nicole, nag-iwan lamang ng isang card na may mababang limitasyon sa kredito para sa kanyang sarili. Mahinahon na tumango si Nicole, pagkatapos ay umakyat si Clayton at hinalikan siya sa labi. Masaya. Tumango ulit si Nicole. Sinabi ni Clayton, pagkatapos ay gagantimpalaan mo ako, di ba? Habang si Nicole ay nasa isang labi pa rin, kinuha niya ito at naglakad papunta sa silid tulugan. Ang boses niya ay naging husky. Okay, asawa ko. Ni-dodge ni Nicole ang kanyang halik sa ilang gulat. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat at tumanggi. Hindi, nakalimutan mo ba na buntis ako? Mahigpit na hinawakan ni Clayton ang kanyang baywang at pininta ang mga halik sa kanyang mukha. Hindi ko nakalimutan, ngunit maaari nating gamitin ang iba pang mga pamamaraan. Inilagay niya si Nicole ng marahan, hinalikan siya ng masigasig, at ginamit ang iba pang mga paraan upang mapalugod siya bago pa nag-atubiling hayaan siyang umalis sa oras. Matapos magpahinga sandali, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at sounded slightly aggrieved. Ang maliit na bagay na ito ay talagang dumating sa isang masamang oras. Ngayon, hindi rin kayang hawakan ni Clayton ang kagandahang pinakasalan niya. Inilunsad ni Nicole ang kanyang mga mata. Kung hindi para sa sanggol na ito, nakikipag-date pa rin tayo. Pagkatapos ay hindi natin malalaman kung kailan ka magiging opisyal. Tumahimik si Clayton at tumawa sandali. Ang kanyang pagpindot ay naging mas malambot. Totoo iyon. Sa kasong iyon, salamat, maliit na sanggol. Napurol si Nicole at nais na matulog nang bigla siyang may naalala. Si Lil Michael ay magpapahinga sa lalong madaling panahon, di ba? Ibalik mo siya rito. Ang nahihirapan na si Lil Michael ay dumalo sa kanilang kasal, ngunit bago pa siya makapag-usap kay Nicole, Clayton threw the boy to summer camp. Nang makita na natapos na ang kampo ng summer camp, naramdaman ni Nicole kahit na ano, dapat niyang hayaang manirahan si Michael na kasama nila at masanay ito. Tumahimik si Clayton. Nabigo siya sa Espanyol, kaya plano kong ipaliste siya sa isang mesensinang kurso. Ang mga sulok ng mga mata ni Nicole ay umiikot. Gusto mo bang magtrabaho siya bilang tagasalin o ano? Sinusubukan mo bang patayin siya mula sa pagkapagod? Inamin niya na ang estilo ng pagtuturo ni Clayton ay mahusay, ngunit kamakailan lamang, naramdaman niya na medyo masyadong malupit. Kung ito ay anumang iba pang bata, tiyak na hindi nila ito matiis. Si Clayton ay nasisiyahan sa kanyang oras na nag-iisa kay Nicole. Kung dumating si Lil Michael, tiyak na yakap-yakap lang kay Nicole. Ano ang dapat niyang gawin? Ayaw ni Clayton na ibahagi si Nicole sa iba. Hindi siya pagod. Mahina ang pagkasinabi ni Clayton. Hindi nagsalita si Nicole, at nagbuntong hininga si Clayton. Fine. Tanungin ko ang kanyang opinyon bukas. Kung nais niyang bumalik, maaari ko siyang kunin. Si Nicole. Iyon ay mas mahusay. Si Lil Michael ay natural na nais na bumalik. Gusto niyang bumalik ng labis na naramdaman niyang mababaliw siya. Sa sandaling nagsimulang makipag-date sina Clayton at Nicole at kinailangan niyang tawagan si Nicole, Auntie, ang kanyang batang puso ay tinamaan ng husto. Ito ay tulad ng isang mabigat na suntok, ngunit walang sino man upang aliwin siya maliban sa kanyang nurse na si Susan, at ang bodyguard. Naghihintay lang si Lil Michael na masira ang dalawa sa kanila. Hinintay niya ang kanyang magandang ginang na itapon ang kanyang ama. Sa huli, biglang dinala si Lil Michael sa isang kasal. Ang batang lalaki ay nalubog pa rin sa pagkabigla at hindi na bumalik sa kanyang katinoan. Sobrang biglaan itong lahat. Ang kasal ay tumagal ng 2 araw, ngunit dumalo siya sa isa sa mga araw bago siya itinapon pabalik sa summer camp dahil natatakot si Clayton na gumugol siya ng oras kay Nicole lamang. Si Lil Michael ay talagang nahihirapan. Kabanata 1734. Ang pagpupulong sa kanya ay mas mahalaga. Tinawag ni Clayton ang bodyguard, at naibok ng bodyguard ang flight sa magdamag at pinauwi si Lil Michael. Binuksan na lang ni Lil Michael ang kanyang mga mata nang lumapag ang eroplano. Si Susan, ang nurse, ay nasa sabik para sa kanya.
Pumayag si Ginoong Sloan na bumalik ka. Natuwa si Lil Michael na malapit na siyang tumalon sa kagalakan. Makikita ko ang pretty lady. O hindi, hindi pa ako naghanda ng regalo. Sinabi ni Susan, mas mahalaga na makilala muna siya. Tara na. Tumanggo si Lil Michael. Naisip na niya kung anong mga regalo ang ihahanda para kay Nicole pabalik. Dumiretso ang sasakyan sa Stanton Mansion. Alam ng pamilyang Stanton na babalik si Lil Michael at siniguro na maghanda ng isang maligayang pagdating para sa kanya. Si Lil Michael ay nanirahan sa Stanton Mansion sa loob ng kaunting oras, kaya ang kanyang katanyagan sa pamilyang Stanton ay isang hiwa pa sa itaas ni Clayton. Sa makatuwid, ang mga pagkain na inihanda ng butler ay lahat ng mga paborito ni Lil Michael. Nakita ni Clayton ang pamilyang Stanton na naghihintay na tuwang-tuwa sa pagdating ni Lil Michael at agad na nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Kinakailangan bang maging masigasig sa isang maliit na batang lalaki? Napanood ni Clayton habang nakipaglaban si Nicole kasama si Kay sa kusina, kapwa nais na gumawa ng cookies para kay Lil Michael ng personal. Agad siyang nakaramdam ng kaunting kawalan. Si Aida ay 5 months buntis, at malaki ang kanyang tiyan. Hindi siya maaaring mag-ehersisyo ng masigla ngayon at maaari lamang umupo sa sofa at panoorin silang magulo sa paligid. Lumabas si Floyd sa study room at bumaba. Tumayo si Aida nang may ngiti. Tatay, tumawag ba si Maverick? Tumanggo si Floyd. Hindi ba nakipag-ugnay sa kanya si Kay dahil sa aking pag-ospital? Naging mas mahusay ako bago siya makarating, kaya hindi na kailangan niyang samahan ako. Sinabi ko sa kanya na bumalik. Ngumiti si Aida ng marahan sa pag-unawa. Ngunit hindi mo ba siya namimiss ng marami? Nag-aalala din si Maverick tungkol sa iyo. Bakit hindi mo siya hayaan na bumalik upang manatili ng ilang araw? Si Floyd ay kumaway sa kanyang kamay at nagsalita ng may ngiti. Babalik siya. Kapag nag-asawa na kay Molly, aabutin siya ng ilang buwan. Hindi na huli upang makasama siya. Tumanggo si Ida. Hindi nakakagulat na hindi ko pa nakita si Molly na bumisita kamakailan. Dapat ay abala rin siya. Ang mga kabataan ay may sariling mga plano. Ngumiti si Floyd at tumingin kay Clayton. Dumating na ba si Michael? Dapat bang lumabas at kunin siya? Ang ngiti ni Clayton ay tumigas sa kanyang mukha. Hindi, pupunta siya sa lalong madaling panahon. Medyo ikinalulungkot niyang pabayaan ang kanyang anak na bumalik. Gayunpaman, dumating si Michael ng ilang oras mamaya kaysa sa pinlano. Siguro ito ay isang jam ng trapiko. Wala nang pakialam si Clayton tungkol dito. Sa sandaling lumabas si Lil Michael sa sasakyan, nag-bounce siya ng maligaya. Kahit na matapos ang mahabang panahon, walang isang hindi pamilyar sa pamilyang Stanton. Uncle Floyd. Big Brothers. Narito ako. Masayang ibinaba ni Floyd ang mga bagay sa kanyang mga kamay, at tumalon si Lil Michael sa kanyang mga bisig nang walang pag-aatubili. Ang aking Lil Michael, nakakuha ka ba ng homesick? Paano mas mahusay ang pagkain sa mga dayuhang bansa kaysa sa pagkain sa bahay? Tingnan kung gaano ka manipis. Mahinahon na lumabas si Clayton at tinikom ang kanyang mga labi nang makita niya ang eksenang ito. Sinundan siya ng 2 chef at inalagaan ang kanyang jeta. Mayroon siyang isang bodyguard at isang nurse din. Mukha lang siyang payat dahil mas tumangkad siya. Tiningnan ni Floyd si Clayton na may hindi kasiya siya. Hindi ba posible na maging payat kahit na sa mga taong nag-aalaga sa kanya? Gaano ka Jose ang magagawang mag-alaga sa kanya? Dahil nagsalita si Floyd, hindi naglakas loob si Clayton na mag-retort at maaari lamang tumayo sa likuran ng masunurin. Pagkatapos ay tumitig si Clayton ang isang babala na sulyap kay Michael, na nakangiti sa kanya. Lihim na greeted ni Clayton ang kanyang mga ngipin, ngumiti ng malamig, lumingon, at pumasok sa loob. Ang pagkain ay napakainit at tinatanggap. Halos lahat ay nagbigay pansin sa kalooban ni Lil Michael, na nagbibigay sa kanya ng pagkain paminsan-minsan at magtanong sa kanya. Ginawa nito ang takot ni Lil Michael kay Clayton na kumupas. Napalakas ang bata. Kabanata 1735. Did I go that far? Tinanong ni Nicole si Lil Michael paminsan-minsan na may ngiti kung ano ang gusto niya. Naisip ni Michael ang mga kagiliw-giliw na bagay na nakatagpo niya at sinabi sa kanila ang tungkol dito. Tumawa ang buong pamilya. Sinundan ni Clayton ang isang maligamgam na ngiti at palaging naramdaman na ang batang ito ay pinipigilan ang isang bagay na masama.
Pagkatapos kumain, si Lil Michael ay umakyat sa itaas upang maglaro kasama si Tigger. Ang chip ni Tigger ay nagkaroon ng isang napakakanais-nais na impresyon kay Lil Michael, kaya sa lalong madaling panahon nagsimulang maglaro ng magkasama. Napansin ni Nicole ang pag-uugali ni Clayton kay Lil Michael. Kahit na si Clayton ay karaniwang bahagyang malupit kay Michael, mahal pa rin niya si Michael sa kanyang puso. Si Lil Michael ay nasa kanyang mapaghimagsik na yugto, kaya ang kanilang relasyon ay maaaring hindi makinis na paglalayag. Gayunpaman, naisip pa rin ni Nicole na si Lil Michael ay may isang mahusay na pagkatao. When Nicole was Michael's age, she felt like she could tear down the house at the slightest bit of displeasure. Sa makatuwid, nang ang lahat ay nakikipag-chat, naiwan si Nicole sa pagpunta sa study room upang makahanap ng isang libro. Likas na sinundan siya ni Clayton. Tulad ng paglapit niya, tumingin si Nicole sa kanya at ngumiti ng mahina. Mr. Sloan, hindi ka ba maging mas masaya ngayon na bumalik ang iyong anak? Tinikom Clayton ang labi niya. Mukha ba akong hindi nasisiyahan? Medyo nagagalit talaga siya dahil naramdaman niya na ang kanyang anak ay masyadong pinahahalagahan sa pamilyang Stanton. Oo, mahal ni Clayton si Michael. Pagkatapos ng lahat, siya ay nag-iisa na nagpalaki ng batang ito. Gayunpaman, ayaw ni Clayton na magnakaw ng atensyon ni Michael. Hindi alam, nais ni Clayton na ang kanyang buong buhay ay maging kanya. Tumawa si Nicole at sinabi ng malinaw, "Syempre." Tumalikod siya sa sulok at umakyat sa itaas, sumulyap sa kanya. Bumalik lamang si Michael ng isang beses, kaya huwag sumimangot ang mukha. Napakabata niya, kaya't hindi lamang siya komportable. Si Clayton ay tiyak na isang kwalipikadong asawa, ngunit nais din niya siyang maging isang kwalipikadong ama. Hindi lamang ito para sa bata sa kanyang sinapupunan. Mas mahalaga, ito ay para kay Lil Michael. Ang paggalaw ni Clayton ay tumigas sa mga salitang iyon. Nagsalita lang siya pagkatapos ng mahabang panahon. Malayo na ba ako? Kung hindi siya masyadong lumayo, hindi ito binanggit ni Nicole ng malinaw. Siyempre, nagustuhan ni Nicole ang paborito ni Clayton, ngunit nag-apply lamang ito para sa kanya bilang isang babae, hindi kung ihahambing sa kanyang mga anak. Binigyan siya ni Nicole ng hitsura at tumango. Tumahimik si Clayton. Hindi niya ito mahal si Michael. Paano hindi mahalin ang bata na pinalaki niya? Gayunpaman, mahal talaga ni Lil Michael na gumugulo ang mga bagay sa pagitan niya at nina Nicole Clayton na halos nawala ang singsing ng brilyante sa kanilang kasal sa Bali. Nang suriin ni Clayton ang footage ng pagsubaybay, nakita niya na ang tanging tao na nakipag-ugnay sa singsing ay si Michael. Clayton could not help but overthink the situation. Bagaman natagpuan ang singsing ng brilyante, ang dahilan na ibinigay sa oras na iyon ay ito ay isang maliit na biro na ginawa ng pinakamahusay na tao at ang mga bridesmaids. Hindi ito binanggit ni Clayton sa oras na iyon o pagkatapos nito, ngunit sa sandaling natapos na ang kasal, pinalayo niya si Lil Michael. Kaya, si Clayton ay nag-aatubili na pabayaan si Michael na bumalik ngayon. Nag-aalala siya na ang little brat ay magiging hanggang sa hindi na muling mabuti. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang sinabi ni Nicole, labis ba ang kanyang reaksyon? Hindi inilagay ni Clayton ang kanyang sarili sa sapatos ni Michael. Kung ito ay ang kanyang hindi pagkakaunawaan, maaaring talagang saktan ni Clayton ang damdamin ng kanyang anak. Kaagad, ang kanyang katahimikan ay naging pagkakasala. Nakita ni Nicole na naisip ito ni Clayton at hinayla siya pasulong. Makipag-usap kay Michael ng maayos. Ang mga bata ay hindi hahawak ng mga sama ng loob. Sina Lil Michael at Tigger ay gamulong sa balkonahe sa ikalawang palapag. Tumayo si Tigger sa isang tamba-tamba na upuan at pinalitan. Si Lil Michael ay nakaupo sa tapat nito at tinanong ito ng may malaking interes. Tigger, sino ang patas sa lupain? Hindi nag-atubiling sabihin ni Tigger, ang dakilang Diyosa na si Nicole. Kabanata 1736. Ang gwapong Clayton. Ang cute na tinig ni Tigger ay sinasadyang binigyang diin ang pangalan ni Nicole, na ginawa ni Nicole na hindi sinasadya. Tulad ng inaasahan niya sa kanyang Tigger. Hinahangaan din ni Clayton ang talento ni Tigger sa pagsagot. Si Lil Michael ay hindi natatakot at nagpatuloy na magdulot ng problema. Sino ang karapat-dapat kay Princess Nicole? Para sa isang moment, may isang bagay na biglang sumabog sa isip ni Nicole. Tila tinanong ni Nicole si Tigger ang tanong na ito dati.
Pagkatapos nito, ang mga setting ni Tiger ay lihim na nabago ni Molly, at ang pagpili nito ay si Eric. Gayunpaman, ngayon, agad na tumingin si Nicole, natatakot na makaligtaan ang ekspresyon ni Clayton matapos marinig ang pangalang iyon. Medyo natatakot siya. Hindi nag-atubiling sabihin ni Tiger, ang gwapong Clayton. Sa isang iglap, ang mga mata ni Nicole ay naiilawan. Ngumiti si Clayton at tumingin sa kanya sa oras lamang upang makita ang kanyang maliwanag na mga mata. Bulalas niya. Ang Tiger ay kahanga-hangang. Siya ay tunay na isang stanton. Tumango rin si Nicole. Si Tiger ay talagang mahusay. Ang sagot na ito ay napapanahon. Ilang sandali si Michael. Ang AI Tiger na ito ay maaaring magsinungaling. Maraming mga natitirang lalaki sa mundong ito. Bakit ito si Clayton ng lahat ng tao? Tinikom niya ang labi niya. Tiger, naligaw ka. Tiger kicked its front legs. No, I didn't. Malamig na sumimangot si Clayton. Narinig niya ang ibig sabihin ni Michael at lumakad ng walang pag-aalangan. Nicole could not stop him even if she tried. Ang ilang mga bata ay tumanda na ngunit hindi pa rin kasing ganda ng Tiger. Ang bibig ni Nicole ay twitched. Alam niya ang sinabi niya kanina ay walang saysay. Tumingin si Michael kay Clayton, pagkatapos ay kay Nicole sa likuran. Siya ay nagpout at tiningnan si Nicole ng buong buo. Sinasabi ko lang. Maganda ang ginang, nagagalit ka ba? Sinabi ni Nicole, paano ako magiging? Ang iyong katanungan ay napakalalim, at tama rin ang iyong sagot. Sinabi ni Clayton, magiging perpekto ito kung hindi mo pinansin ang makasariling motibo ng isang tiyak na batang lalaki. Huminga ng malalim si Nicole, tumingin sa malayo, at sumulyap kay Clayton. Tinikom ni Clayton ang labi niya. Ang kanyang tingin ay nahulog kay Michael, ni mainit-init o malamig. Mali ang sinabi mo sa kanya. Ano ang tinawag mo sa kanya? Itinikom ni Lil Michael ang kanyang mga labi at iniwasan ang kanyang tingin. Pretty lady. Naaalala ko ang pagpapalaki sa iyo tungkol dito at maabot ang isang pinagkasunduan. Dapat bang bumalik ang isang tao sa kanyang salita kapag gumawa siya ng isang pangako? Ang tono ni Clayton ay gruff na may maliit na silid para sa negosasyon. Tumingin si Lil Michael kay Nicole at nag-atubiling binago ang termino ng address. Pretty auntie. Naglakad si Nicole, hinaplos ang kulot na buhok ni Michael, at ngumiti. Maaari mo akong tawagan kahit anong gusto mo. Pakiramdam ko ay matanda na kung tatawagan mo akong auntie. Ang aking Diyosa, nararamdaman ko ang parehong paraan. Gaano katindi si Lil Michael. Hindi niya matatawag siyang magandang ginang at ayaw na tawagan siyang auntie, kaya tinawag niya siyang isang Diyosa sa halip. Gusto ni Clayton na mag-bicker sa kanya, ngunit sa sandaling nakita niya ang curve ng mga mata ni Nicole, bigla siyang sumuko. Kalimutan mo na. Kung ang matamis na bibig ni Michael ay maaaring mapasaya si Nicole, iyon ay isang magandang bagay din na lumakad si Nicole at dinala si Tiger, pagkatapos ay sumulyap kay Clayton. Ang tatay mo ay may sasabihin sa iyo. Lil Michael, maging isang mabuting bata. Nanlaki ang mga mata ni Lil Michael sa isang iglap. Ang kanyang ekspresyon ay sobrang nag-aatubili. Clayton did not expect Nicole to make them talk alone. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Kung wala si Nicole, ang plano ng little brat na makakuha ng awa ay hindi gagana. Ang dalawa sa kanila ay naiwan sa balkonahe. Umupo si Clayton sa sofa sa gilid at umupo. May katahimikan sa kanyang tamad na postura. Tumingin si Lil Michael sa kanyang ama. Bago magsalita si Clayton ng tame time, biglang nag-jumping si Michael at niyakap si Clayton. Tatay, namiss kita ng sobra. Kabanata 1737. Karamihan sa iyo ay namiss kita. Ang mga salitang nais ni Clayton na manatili ay natigil sa kanyang lalamunan. Oo, si Clayton ay walang kaligtasan sa sakit ng kumilos ang isang bata, lalo na si Lil Michael, na ipinanganak na may malambot, maganda, at medyo maliit na mukha. Pagkatapos nito, nadama ni Clayton na kung si Michael ay isang batang babae, tiyak na mag-aatubili si Clayton na ipadala siya sa paaralan. Gayunpaman, ngayon, agad na napansin ni Clayton na ito ang pamamaraan ng maliit na brat. Tinapik niya ang puwit ni Michael at ungol. Namimiss mo ba talaga ako? Si Lil Michael whined at niyakap ang leeg ng kanyang ama. I miss you so much. I miss you most. Namiss din ni Clayton ang kanyang anak, kung hindi siya naging sanhi ng problema, okay sana.
Lil Michael threw caution to the wind and sweet-talked Clayton so much that it felt cheesy. He coaxed Clayton until Clayton's face softened, at tumigil lamang nang tiningnan siya ni Clayton ng may pagmamahal. Alam ni Clayton ang maliit na trick ni Michael ngunit hindi ito inilantad. Sa halip, nasiyahan siya ng labis. Nang bumaba si Michael kay Clayton, mahina ang pagsasalita ni Clayton. Hindi imposible kung nais mong manatili dito, ngunit kailangan mong maging masunurin, lalo na sa panahong ito. Buntis ngayon si Nicole, kaya hindi mo siya pwedeng galitin. Natigilan ang mga salitang iyon kay Lil Michael. Nabigla siya sa kamatayan. Ano? Ngumiti si Clayton at hinawakan ang maliit na mukha ni Michael. Hindi ka ba masaya? Magkakaroon ka ng isang maliit na kapatid na lalaki sa lalong madaling panahon. Nagreaksyon lamang si Lil Michael pagkatapos ng mahabang panahon at tumango. Ang kanyang tono ay hindi mailalarawan na malungkot. Masaya ako. Ngumiti si Clayton. Mabuti na masaya ka. Huwag kang mag-alala, kahit na mayroon kang isang maliit na kapatid na lalaki o kapatid na babae, hindi ako magiging bias. Ikaw ang aking sanggol na nag-iisang nakataas pagkatapos ng lahat. Tumingin si Lil Michael kay Clayton dumbfoundedly. Pakiramdam niya ay inalis ang kanyang kayamanan sa kanya. Paano niya masasabi ang pagbati sa isang ngiti? He was devastated. Ang kanyang karibal na pag-ibig ay ang kanyang ama. Pretty Lady was having a baby. However, since it was Pretty Lady's baby, maligayang tinanggap ni Michael ang katotohanang iyon. Pupunta ako para batiin ang aking Diyosa. Pagkatapos, si Michael ay tumakbo sa labas ng paningin sa isang flash. Tumawa si Clayton sa sobrang galit. Ang reaksyon ni Michael ay itinuturing pa ring normal. Ang mga bata ay mature pa rin, kaya walang magagalit. Hinayla ni Lil Michael ang braso ni Nicole at pinalitan ito sa kaliwa at kanan. Pretty Lady, mayroon ba talagang isang sanggol sa loob? Ngumiti si Nicole at tumango. Yup. Hinaplos ni Lil Michael ang kanyang mga kamay ng isang inaasahan na hitsura. Maaari ko ba itong hawakan? Tumango si Nicole. Siyempre. Bagaman hindi pa ipinapakita ang tiyan ni Nicole, hindi siya tumanggi. Nakita ng lalaki sa gilid ang eksenang ito at yumuko sa pagtawa. Nang makita ni Nicole at Clayton na ang reaksyon ni Lil Michael ay hindi sa lahat ay itinakwil o hindi nasisiyahan, nadama nila ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, si Michael ay anak ni Clayton. Kung nagagalit si Michael sa sanggol ni Nicole, hindi komportable si Nicole sa hinaharap. Mabuti ito. Sa hapon, kinuha ni Grant si Ida sa labas ng mansyon at nagtungo sa ospital para sa isang pag-check-up. Tumakbo si Kai upang hanapin si Julie para sa isang date. Inalis din ni Floyd ang kanyang kamay at hayaan sina Nicole at Clayton na umalis. Kinuha niya ang kanyang pangingisda at naghanda na mangisda. Si Lil Michael ay matamis na coaxed Floyd at iginiit na manatili. Pumayag si Floyd nang walang pangalawang pag-iisip. Tumango si Clayton at sumang-ayon bago magreaksyon si Nicole. Kaya, iniwan ng dalawa ang mansyon ng Stanton, na iniwan si Lil Michael. Nadama ni Nicole ang hindi mapakali na pag-iisip tungkol dito. Dapat manatili sa atin si Michael. Magkaroon tayo ng isang tao na kukuha sa kanya bukas. Hindi inakala ni Clayton na si Michael ay isang tao na hahayaan ang kanyang sarili na magdusa. Nais ni Michael na manatili sa mansyon dahil nais niyang lumapit kay Floyd upang hindi na siya pumasok sa paaralan. Tumawa si Clayton. Hindi na kailangan. Kailangan nating lahat na pumunta sa opisina, kaya walang mag-aalaga sa kanya. Mahirap ito kung makuha natin ang kanyang nurse at bodyguard na lumapit din. Hayaan mo lang siyang manatili doon. Hindi mo ba nakita kung gaano kasaya ang iyong ama? Kabanata 1738. Medyo nabigo. Sumimangot si Nicole, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol sa Clayton's words, nakaka-relax siya muli. Totoo iyon. Sige na. Maglalagay ako ng ilang oras upang makipaglaro sa kanya bukas. Nag-aaral siya ng masyadong mahirap kamakailan. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Kinabukasan. Inisip ni Clayton na nagbibiro lang si Nicole at hindi inaasahan na talagang ibig sabihin ito ni Nicole. Lumabas siya ng maaga sa umaga dahil sa trabaho, kaya hiniling ni Nicole sa driver na sunduin si Lil Michael. Dinala ni Lil Michael ang isang guhit na backpack at mukhang cute at patas. Masaya nitong pakiramdam ni Nicole at binigyan ng kurot sa kanyang maliit na mukha. Pretty Lady, tayo lang ba ngayon?
Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at sumakay sa kotse. Of course. Dadalhin kita sa parke ng amusement. Tumango si Lil Michael. Yeah. Ngumiti ang driver. Tayo na. Pinanood ni Nicole si Lil Michael at naalala na palagi siyang ganito, matalino at walang kasalanan. Ang panahon ngayon ay itinuturing pa ring mabuti. Sinimulan ni Lil Michael ang pagtakbo sa sandaling siya ay naglalakad sa parke ng libangan, ngunit hindi siya malayo sa tabi ni Nicole, hindi niya nais na mag-alala siya. Tumingin siya sa barko ng pirata na excitedly. Gusto kong i-play ang isa. Tiningnan ito ni Nicole at sumimangot ng bahagya. Hindi siya natatakot, ngunit nag-aalala siya na hindi ito mabuti para sa fetus sa kanyang sinapupunan. Bahagyang nag-atubili si Nicole. Hinayla ni Lil Michael ang kanyang kamay at nagsalita ng may ngiti. Pumunta ako sa aking sarili. Maaari kang maghintay para sa akin dito, magandang ginang. I'll be right back. Ngumiti si Nicole. Sige, mag-ingat ka. Hihintayin kita rito. Masayang tumango si Lil Michael at tumakbo palayo sa isang mata. Natagpuan niya ang isang shaded at komportableng lugar upang umupo at tumingin sa direksyon ng barko ng pirata. Maraming mga tao ang nasa linya, at ang figure ni Lil Michael ay pinagsama sa stream ng mga tao, pagkatapos ay nawala sa loob ng ilang segundo. Alam niya na si Michael ay matalino at hindi magkakaroon ng problema, kaya hindi siya nag-aalala. Hindi napansin ni Nicole ang isang babae sa tabi niya. The woman looked swollen, but her eyes were beautiful and clear. Her belly looked like she was 8 or months along, and her face was a little round. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay hindi masaya. Miss Stanton. Nakatitig ang babae kay Nicole ng mahabang panahon bago ma-muster ang lakas ng loob na tumawag sa kanya at kumpirmahin na ito ay si Nicole. Ito ay isang mahabang panahon mula nang makita niya si Nicole, na maganda pa rin, kapansin-pansin, at maliwanag tulad ng dati. Si Nicole ay may uri ng kagandahan na hindi maalis ng mga tao. Itinatago pa rin ng babae ang dating termino ng address para kay Nicole. Ito ay tunog tulad ng paggalang ng isang subordinate para sa kanilang superior. Nang tumingin si Nicole sa gilid, biglang nakaramdam si Livia ng kaba at hiya. Hindi mapigilan ni Livia na clench ang kanyang damit. Nagsisisi siyang tumawag sa kanya. Si Livia ay orihinal na nasa parehong sitwasyon tulad ni Nicole, ngunit mayroon silang dalawang ganap na magkakaibang mga pagtatapos. Pinili ni Livia na patawarin si Keith. Gayunpaman, hindi na lumingon si Nicole. Paminsan-minsan, nagtaka si Livia na kung naipit niya ito at hindi na bumalik kay Keith, ano ang magiging buhay niya ngayon. Tiningnan ni Nicole ang buntis na nasa harapan niya at hindi niya nakilala ang kanyang sandali. It was only when an image overlapped in her mind that she suddenly remembered. Miss Lehman. Si Nicole ay gumastos ng pera para sa babaeng ito upang magbukas ng isang firm ng batas upang siya ay maging independenteng. Tinulungan niya si Livia na gumawa ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa palabas at pinapanood habang si Livia ay umibig sa pamangkin ni Eric na si Nathaniel. Gayunpaman, biglang nakipag-break si Livia kay Nathaniel at muling ikinasal sa kanyang dating asawa, si Keith Ludwig. Ito ang lahat na naalala ni Nicole tungkol kay Livia. Upang maging matapat, si Nicole ay lubos na nabigo kay Livia. At least, hindi nakilala ni Livia ang mga inaasahan ni Nicole gayunpaman, wala silang isang subordinate at higit na mahusay na relasyon, o hindi rin sila mabuting kaibigan. Walang karapatang sabihin si Nicole tungkol sa mga pagpipilian ni Livia. Si Nicole ay hindi isang taong nosy na iginiit na magkaroon ng ibang tao ayon sa kanyang estilo. Pagkatapos ng lahat, ano ang kinalaman nito kay Nicole? Kabanata 1739. Hindi madaling maging isang ina. Pinilit ni Livia ang isang ngiti. Naaalala mo ako? Ngumiti si Nicole. Hindi ako ulyanin, ngunit pagkatapos nito, medyo nagbago ka. Ibinaba ni Livia ang kanyang mga mata sandali at ngumiti ng awkwardly. Tumingin si Nicole sa tiyan ni Livia at huminto. Dahil buntis si Livia, naisip ni Nicole na dapat siyang maging mas maganda. Halika at umupo muna. Tinanggap ni Livia ang katapatan ni Nicole. Tumingin siya sa paligid at nakita na ito ang nag-iisang lugar ng pahinga, kaya hindi maganda kung pupunta siya sa ibang lugar upang magpahinga. Tumango siya at umupo, hinawakan ang kanyang tiyan. Isang malumanay na ilaw ang sumabog sa kanyang mga mata nang tumingin siya pababa. Yes,
There's still 10 days until I'm due. Nanlaki ang mga mata ni Nicole sa sorpresa. Bakit ka pa rin andito sa labas? Talagang hinayaan ka ni Keith na lumabas ka lang. Ngumiti si Livia. Ang aking pamangkin kamakailan ay bumalik mula sa ibang bansa, kaya't inilabas ko siya upang maglaro ng ilang sandali. Masyado itong nakakainis sa bahay, at hindi kami masyadong malayo sa bahay, kaya ayos lang. Tumanggo si Nicole. Gayunpaman, dapat kang mag-ingat. If it were Nicole, she would not have the guts. Ngumiti si Livia at tumingin sa kanya. Narinig ko na kasama mo na si Ginoong Sloan. Binabati kita. Inihayag ni Nicole ang isang taos-pusong ngiti at tinanggap ang kanyang pagbati. Salamat, at pagbati sa pagiging isang ina. Ayaw talaga ni Nicole na batiin si Livia sa pagbabalik ni Keith. Sa kanyang palagay, humihingi lang ito ng problema. Gayunpaman, maaaring batiin ni Nicole si Livia sa pagiging isang ina. Tumanggo si Livia na may banayad ng ngiti sa kanyang mga mata. Malinaw na marami siyang pagmamahal sa batang ito. Miss Stanton, bakit ka nandito? Itinaas ni Nicole ang kanyang baba at itinuro sa direksyon ng barko ng pirata. Narito ako upang dalhin ang aking maliit na kaibigan. Inilagay ni Livia ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang makitang anuman. It was very crowded. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon si Livia ay nagkaroon ng hindi malinaw na sagot sa kanyang puso. Anak ba ni Mr. Sloan? Hindi napansin ni Nicole ang panghihinayang at sakit ng puso sa tono ni Livia at tumanggo. Yup, bumantong hininga si Livia. Si Ginoong Sloan ay isang taong may talento na may natitirang kakayahan. Siya ay tunay na isang perpektong tugma sa iyo. Ito ay isang kahihiyan. Tiningnan siya ni Nicole sa pagkalito. Ano ang kahihiyan? Nakakahiya na mayroon siyang anak. Wala akong ibang ibig sabihin. Sa tingin ko lang na hindi maganda ang pagiging isang ina. Miss Stanton, ikaw ay isang mabuting tao. Dapat ay nagsakripisyo ka ng marami upang mapalugdan ang kanyang anak, di ba? Tumingin si Livia kay Nicole na nakikiramay. Ang kanyang mga mata ay napuno ng sakit ng puso para kay Nicole. Ilang sandali ang kanyang puso, pakiramdam na si Nicole ay hindi makakamit. Ang pagpili ni Nicole ay may sariling paghihirap. Gayunpaman, alinman sa mga tagalabas o ang kanyang sarili ay hindi makakakita nito. Sa pag-iisip na iyon, ang puso ni Livia ay nadama ng kaunti. Tumingin si Nicole kay Livia sa pagkalito nang marinig niya ang tono na iyon. Hindi niya inaasahan na mag-isip ng labis si Livia. Ang kanyang puso ay medyo hindi komportable ng sabay-sabay. Gayunpaman, hindi nais ni Nicole na ipaliwanag ng labis kay Livia. Pagkatapos ng lahat, hindi sila pamilyar. May isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, sa wakas ay nagsalita si Nicole. Okay lang. Medyo madali itong makasama ang bata. Hindi naniniwala si Livia sa dahilan ni Nicole. Naisip niya na hindi nais ni Nicole na mapansin ng iba na mayroon din siyang isang hindi kasiya siyang buhay. Livia felt even more heartbroken. Bumantong hininga siya. Sa kabutihang palad, si Ginoong Sloan ay napakatapat sa iyo. Kung ang tingin ni Nicole ay naging medyo malamig habang binigyan niya si Livia ng isang side glance. Ang hitsura na iyon ay napagtanto ni Livia na siya ay nagsalita sa linya. Ibinaba ni Livia ang kanyang ulo at huminto. Ang kanyang mga daliri ay fumbled sa sulok ng kanyang Amerikana habang siya ay namula. Paumanhin, Miss Stanton. I overstep ko ang aking mga hangganan. Ito ay lamang na marami akong mga bagay na nais kong sabihin dahil hindi pa natin nakikilala ang bawat isa sa mahabang panahon. Sumimangot si Nicole. Inalis niya ang kanyang tingin mula sa direksyon ng barko ng pirata at tiningnan si Livia. Miss Lehman, tinatrato ka ba ni Keith? Kabanata 1740. Walang inaasahan para sa iyo. Ang mukha ni Livia ay nakaka-relax sa isang iglap sa pagpayag ni Nicole na kausapin siya. Nangangahulugan ito na hindi kinamumuhian ni Nicole si Livia para sa kanyang pagkakamali kanina. However, Livia did not know if Nicole brought up Keith on purpose. Kinagat niya ang kanyang mas mababang labi at dahan-daang nagsalita. Oo, mas mahusay siya kaysa sa dati. Tinatrato niya ako ng maayos na nagsisimula akong makaramdam ng labis. Sa mga salitang iyon, tahimik si Livia bago magpatuloy. Sa pagsasalita kung saan, hindi ako formal na humingi ng tawad sa iyo sa pagpapabiya sa iyo.
Mayroon na akong firm ng batas at katanyagan, ngunit bumalik pa rin ako sa aking mga dating paraan. Wala namang iba maliban sa pag-uugali ni Keith na tila nagbago. Nang binanggit ni Livia si Keith, hindi siya mukhang napakasaya. Tila si Livia ay hindi nagpapasalamat sa kasalukuyang pagkalasing ni Keith. Tumingin si Nicole kay Livia ng ilang segundo bago niya ibinaba ang kanyang tingin at tumingin sa ibang direksyon. Ang barko ng pirata sa layo ay pumunta ng mataas. Ang karamihan ng tao ay sumigaw at nagpalakpakan, nalubog sa kaguluhan ng sandali. Ang tono ni Nicole ay magaan at flat. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Kung binuksan mo man o hindi ang isang firm ng batas, nakatira ka para sa iyong sarili. Nagkaroon lang ako ng isang nabigo na pamumuhunan. Hindi ko inaasahan na ang iyong firm ng batas ay makakakuha pa rin ng kita. Tumingin si Livia kay Nicole at tinikom ang kanyang mga labi. You got me back on my feet. Kung hindi ito para sa iyo, hindi ko alam kung ano ang magiging katulad ko ngayon. Hindi rin maabala ni Keith iyon, sigurado ako. Ang mga huling salita ay sinasalita na may malaking katiyakan. Ang mga salitang iyon ay bahagyang mas solemna. Alam ni Nicole na ang men sa Gentry Circle ay nagtungo sa mga kababaihan. Kung ang babae ay malakas o yumuko, mayroon silang sariling mga pamamaraan. Gayunpaman, napakahirap na hayaan ang mga batang masters na yumuko ang kanilang mga ulo maliban kung ang babae ay tulad ni Nicole, na may background sa pamilya na napakalakas na ang iba ay hindi naglakas loob na masaktan siya. Ang mga taong tulad ni Livia ay kailangang umasa sa suporta ng kanilang kapareha upang bahagyang kumapit sa kanyang reputasyon. Siya ay may kaunting awtoridad sa kanyang buhay. Kaya, malinaw na alam ni Nicole kung ano ang pinag-uusapan ni Livia. Ngumiti si Nicole ng bahagya at tumingin sa mga walang malasakit na mata. You're exaggerating, Miss Lehman. Ito ay isang bahagyang pagsisikap sa aking bahagi. Mabuti na natagpuan mo ang iyong sariling direksyon sa buhay ngayon. Hindi na kailangang tandaan ang nakaraan ng malinaw. Lahat ng ito ay sa nakaraan pa rin. Direksyon sa buhay. Bumulong si Livia at paulit-ulit. Medyo malabo ang tingin niya. Anong direksyon ang mayroon ang aking buhay? Wala na akong makitang direksyon sa buhay ko. Sumimangot si Nicole at tumingin kay Livia. Paano ito magiging? Hindi ka ba tina-trato ni Ginoong Ludwig? Ibinaba ni Livia ang kanyang mga mata at ngumiti ng isang touch ng sarcasm. Hindi niya ako papayagan sa trabaho, marahil dahil natatakot siya na hindi ko na siya kailangan. Pinapatrabaho niya ako sa bahay tulad ng isang mayamang kasambahay araw at araw na parang hindi ko na makita ang anumang pag-asa sa buhay na ito. Si Nicole ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang isang buhay na tulad nito ay tila inggit ng maraming tao. Gayunpaman, mula sa tono ni Livia, parang nasa bilangguan siya. Hindi ba dapat naisip mo ang lahat na matagal na ang nakalipas bago ka makasama sa kanya? Dahil nakasama mo siya, dapat kang maging handa na tanggapin ito. Bakit parang hindi ka nasisiyahan? Medyo nakakagulat si Nicole. Ito ang pinili ni Livia, di ba? Kung si Livia ay hindi handa at ito ay para lamang sa bata, ang pag-aasawa ni Keith ang tanging pagpipilian. Kahit nabuntis ka, kasama ang iyong kakayahan sa pananalapi sa oras na iyon, ikaw ay isang sikat na may akda at itinuturing na isang pampublikong figure. Hindi mahirap mapanatili ang iyong sariling kabuhayan at itaas ang isang bata sa iyong sarili, di ba?